Okay lang dito na lang. Anak mo. Yan. So dito ka na, Julina. Para yan, para kwentuhan na lang tayo. Yan. So clicker. Kasi yung clicker natin. Clicker. Ayan. So parang ano na lang to, one-on-one mentoring. Pero hindi, 1 in 5 pala. Hindi 1 in 1, 1 in 5. 6 kasama pa si ano si Chloe. 1 and 6. Yan. So yung ano natin ngayon, special training, no? Alliance Special ano yung achievement training. Parang ano, pwede ring advance special achievement presentation, no? Program 'yan. So, yun ang ano natin ngayon, medyo advanced tayo ng konti compared sa NDO. So, pero dapat sa NDO marunong na kayo. Tama ba? And member naman lahat, no? Wala namang marketer, no? Ay, si Kuya, palakpan naman natin, no? Bago nating member, no? Si Mark Anthony. Yan, kaparehas ko yan ng pangalan, Mark. Yan. Ano mo yung pangalan mo, pang artista yun, Mark Anthony, di ba? Yung sa Guapings yun, di ba? Alam mo, apelido. Sa Guapings. And so, yung ano, no, sabi sa akin ng upline ko, pag join ko daw, dapat umattend muna ako ng NDO. Si ano, pangalan mo? Judian. Oh, artista din. Santos. Ikaw? Oh, Angeli din. Magdangal. Julina. Magdangal. Tapos, Jade, ano ba meron naman? Jade, meron bang Jade na artista? Yeah. So, yung ano natin, yun nga, yung sabi nga ng upline, kapag joining natin, sakto. Yan, so tapos na tayo. So maraming salamat sa inyo lahat. So marami ba kayo natutunan? Sisimula pa lang. Parang na-late ba tayo ng 1 oras? Ang bilis ng oras. Bumili lang kami ng milk tea, na-late na kami ng 1 oras. Yan, so, yan, member na rin kayo, no? Member na rin kayo. Yan. Gano'ng katagal na member? Before pandemic, sa'yo, 2019, no? Kasi tatay mo, member na, no? Sabihin, nasa chat ka pa lang, nagsiseminar ka na. Kasi ilang taon ka na? So 24 minus yung father mo is 15 years na nagde-network, 9 years old ka pa lang, naririnig mo na yung mga ganitong training, no? And siyempre, may mga nakikinig din sa ating mga OFW, no? So, hindi ko mababasa yun. So, comment below lang kayo sa mga natututunan nyo. And pag-usapan natin, parehas, no? Paano gawin tong business, nasa Pilipinas ka and sa OFW. Siyempre, kayo rin, gusto nyo rin matutunan kung paano gawin to ng OFW para ituturo nyo rin sa mga leaders niya ng OFW. Tama ba? And yun nga, ang mga OFW is umatin sila ng training via online. And ilang percent yung ginagawa yung business online? Tsaka 50-50. Sa'yo, mukhang 50-50 ka na eh. So, tataba ka rin dito bro. Ha? Tapos, siyempre maganda matutunan nyo rin offline tsaka online. No? So, sa inyo bro, ilang percent kayo nag-online, offline? 60 yung online. Tapos sa inyo ganun din, no? Most definitely ganun. So sa team namin, 95% online, 5% lang yung face-to-face. Kaya pero ako, 3 years kong ginawa yung face-to-face. Okay, for 16 years, 13 years online. Pero para sa akin, mas gusto ko pa rin yung 50-50. Hindi yung buhay yung percentage ng ginagawa yung business, no? Na nagpapakapal ka ng offline, itong offline mo, sila yung nag-online. And then yung mga nag-online mo, gagawin mong offline. Tapos yung offline mo, gagawin mong online. Gulo, no? parang ano, no? So, vice versa, no? So, both maganda. And hindi rin pwede kasi na online ka is kumakapal yung grupo mo, 10 taon na, ikaw pa rin mag-isa. Kasi sabi mo nga, online marketing daw. So, tama. So, not working yun. Sabihin, dapat kasi naduduplicate ka, dumadaming katulad mo. So, definitely, as a OFW na nakikinig, no? So, minsan ginagawa nila, pamangkin nila, kakilala nila, sinesend nila para mag full-time.
na sila yung magsusupport. Tama ba? Yun yung tinatawag na marketer, no? And may magsusupport. So buti na lang may mga ganun, no? Kasi nung panahon ko, self-support talaga. Pag sali mo, bahala ka gumawa ng paraan ng pang-join mo, no? So ano yan, advantage and disadvantage. Advantage, maraming pwedeng sumali kasi maraming mga walang pera na gustong gawin. Hindi rin madiskarte. Pero disadvantage, hindi sila madiskarte, madali silang mag-quit kasi nga wala silang nilabas na puhunan. Kaya yung line, todo turo talaga na parang empleyado na kailangan itong oras ng gising mo, gantong oras gising mo, parang empleyado na kung saan, mini-make sure na mag-success ka. Tama? Pero as a full-time naman, ikaw yung boss ng sarili mo, no? So, pwede mong gawing petics, pwedeng seryosohan. So, mas maganda, seryosohan. Tama ba? And yun, muna pag-usapan natin yung business, pero mas maganda, pag-usapan muna natin yung buhay. What is life is like? Tama. So, kanina habang nagdadrive ako papunta dito, ano ba talaga yung buhay? Tama ba? Kasi pwede kang yumaman, pero hindi mo talaga alam kung ano talaga yung gusto mo. Tama ba? And iikot ka, no? Pag hindi mo alam yung pangyayari, no? Pag yumaman ka, tapos hindi mo na pahalagaan kung ano yung buhay, so pwedeng masayang lahat ng pinagpaguran mo kung anong hindi mo alam kung anong importante sa buhay. Tama ba? And ayaw niya nun. Tama? Gusto niyo ba ng ganun, yung pinagpaguran mo mawawala? Tapos yung pinagpaguran mo, napabayaan mo yung health mo. So, parehas, no? Ano importante? Pera or health? Ha? So, tinatanong, anong mas importante? Pera o health? Anong una? Oh, sige. Health muna. Wala ka naman pera. Para ka rin may sakit, no? Tama ba? Hindi rin maganda yung marami kang pera, tapos naka-dextrose ka naman, tapos di ka makatayo. So, parang kailangan sabay. So, tama ba? Para siyang, sabi mo, parang eroplano. Okay? So, hindi mo pwedeng tanungin sa akin, ano mas importante? Yung kaliwang pakpak o yung kanan? Sabi ko, parang mas unahin natin yung kaliwa. So, ano yung tsura mo pag lumipad? Bagsak. So, both. Tama ba? Sa pagdating sa life and pera. Tama ba? So, okay? So, hindi na kayo malilito, no? Kailangan both. And minsan, may mga tao na sa kakabisi, gawa ng pera, nagawa ng pera, napapabayaan yung health. So, kikita siya ng milyon, ibabayad niya lang sa health niya. May narinig ba kayong ganun? So, sobrang hard work niya, napabayaan niya yung sarili niya, tapos sabay, yung napag-ipunan niya, lahat ng kinita niya, yun, naibayad niya rin sa hospital. Tama, no? Parang si no, Chris Aquino, no? Tama, no? So, tama ba? Kasi, bakit? Yung pagiging artista kasi stressful. So, alam niyo ba yung trabaho nila na 24 hours silang nagtrabaho, tapos saglit lang pala isasalang. Stressful, may gawin ka, hindi mo gusto, ganun puyatan. So, tama ba? And maganda, yung negosyo natin, health and wealth. So, both. Nasa negosyo tayo ng medyo kaya minsan aalis ka pa dito, parang hirap naman ng health and wealth. Sige na lang, mag-aartista na lang. Sino dito yung ganun? Yung pag walang nangyari sa network, may option pa na pwede pang bumalik sa trabaho. Meron ba kayong ganun? Meron ba kayong ganun, bro? Meron ka ba? Meron ba dito? Sige, isang taon kong gagawin to. Pag walang nangyari, balik ulit ako sa employment. So, ang plano mo, bumalik sa employment. Tama, no? Sa mga OFW, sige, join ako. Sige, pag after 1 year, walang nangyari sa akin, balik na ako as a OFW. So, anything na pinagplanuhan mo, matutupad talaga. Pinaplano mo na 1 year to 2 years na gagawin mo to, pag walang nangyari, apply ka ng work. Good news, after 2 years, apply ka talaga ng work. So, tama ba? So, itong ganitong trabaho, pwedeng full-time, pwedeng part-time. Depende kung anong kaya mo, no? So, merong nagfo-full-time nga gaya ko, 20 pesos lang ang puhunan. Tapos kinuha pa sa Bombay yung pang-join. Diretso full-time. Wow. Tama? May mga ibang OFW, may dalang 30 mil, kinakabahan pa, parang di pa ako pwede apps mag full-time. So may kausap akong gano'n, no? Ang dala niya is almost 50,000 pag uwi niya, no? Pilipinas. Tapos ang ginawa niya, pinadala niya pa yung 30 sa pamilya niya.
So pag hindi ka talaga marunong humawak ng pera, talagang masasayang, no? Tapos meron siyang 20,000 na kung saan sabi niya mag-a-apply muna ako ng work. So, yun. So kailangan talaga yung mindset. So very important yung mindset. Ayan. Ang dami natin pag-usapan, no? Life. So health and wealth. So dalawa lang pag-usapan natin. Tama ba? And siyempre, usapang health, siyempre, dito yung ano natin, yung negosyo natin, kailangan inom kayo ng product ng food supplement. Tama? So pero sa simula, nung nagsisimula ako, kape-kape lang muna kasi hindi lang kaya ng budget. Tama? Hindi man kaya pa. Tama? And iniisip ko na lang, habang uminom ako ng kape, busy 24/7 to. Healthy na rin ako. Tama ba? And sa umpisa, dapat in 5 years time, mag-result ka. Kasi nga, para sa yung ibigay mo na yung todo sa first 5 years mo. Hindi after 5 years ka magfo-full or magseseryoso. Tama ba ganon? Okay? So, yun. And gusto ko para hindi masayang yung pinaghirapan natin and gusto ko maintindihan natin ano ba yung importante sa buhay. Health and wealth. Tama. So, para siyang eroplano. And definitely, siyempre, along the way na gusto mong yumaman, tama ba? Wealth is pera, tapos ang health is yung katawan mo. So, kailangan ma-balance mo talaga yan. Okay? And siyempre, pagdating sa health, alam niyo naman yan, yung kailangan kahit papano natutulog ka ng 6 to 8 hours. Tama? And wag niyong sasamantali, no? Minsan, 4 hours nyo, minsan, 2 hours mo. So, sisingilin ka rin ng katawan mo. So magkakasakit ka ng 7 days, hindi ka rin makakahataw. So mas maganda, time management ka na lang. So 6 to 8 hours. So alin sa dalawa? Kayo, ilang oras kayo natutulog sa isang araw? 6 hours. Oh. Putol-putol, isang straight yan. Straight sa'yo. Ha? Ilang oras? 12 hours. Ilang hours? 6 hours, yeah. 6 to 5 hours, no? So, tama. So, pero pag mga bata-bata ka pa, mga teenager, mga 8 hours talaga yan. So, pag minsan sinubukan mo mag 12 hours, parang pagising mo, puyat ka. So, hindi rin pwede, no? So, yan. And yun nga, gusto ko masimulan natin to ng tama, no? So, ano bang kailangan mo sa buhay? Siyempre, as a health is, ano bang purpose natin sa buhay? Ito, yung pagyaman kasi, sobrang dali naman talaga. Nga lang, bumibilis siya pag naka-align ka ng maayos. So, sa akin nga, iba yung meaning ko ng ASAP eh. Advanced Special Attunement program na kung saan kailangan yung attune ka, no? Attune yung mindset mo. Kaya nga minsan may mga training tayo. Narinig niyo na ba yung BMS? Nakatin na kayo ng mga BMS? May mga BMS training ba kayo? Bro, sa'yo na bukas nasubukan mo na yung ganyan, di pa? So, sabi nga ng upline ko, crossline pala, lahat daw ng training atinan ko, yung libre, tsaka yung may mga bayad, mura, tsaka mahal. 50 pesos to 15,000 mahal. So, tinururi, pero masyadong advanced na yan, no? Hindi natin topic yan. BMS. Yan. So, kailangan nakatune yung kadalasan para mas madali yung attitude mo. Attitude. So, simulan na natin, okay? So, ibig sabihin, lahat ng pag-uusapan natin dito is all about attunement of attitude. So, pag ang attitude mo attune, medyo madali tayo dito. Pero pag yung attitude mo medyo hindi attune, along the way mo na lang sa i-attune, pwede naman. Nga lang, medyo makalalagasan ka ng grupo. Nandiyan dyan yung maaaway mo yung downline mo, mawawala. Maaway mo yung downline, mawawala. Tapos ma-realize mo, bakit nawawala yung mga downline ko? Masungit ako. Tama? So, yun, bibiglang tatanggalin mo na kasi parang 5 years na ako, wala pa akong team. Ang dami ko naging downline, pero ba't nawawala sila? Masyado yata ako, yun nga, mapapansin mo, masungit ka. So, tatanggalin mo ang sungit mo. So, gusto mo ba ng ganun? After 5 years mo pa ayusin yung attitude mo? Gusto sa umpisa pa lang? Kaya ang iba dito, pagpasok pa lang, mabilis lang makakreate ng grupo. Kasi nga, ang bilang naman ng networking, hindi naman yung pagsali mo dito, yung sa mundo natuto ka na ba sa mundo? Tama? Ako kasi pagsali ko dito, 10 years na ako nagta-traditional business, kaya medyo advance ako ng konti pagdating sa negosyo. Sa iyo, ngayon pa lang kayo natututo, kaya huwag kayong mainip. Tama? If ever 10 years na, wala ka pang resulta,
Huwag kang mainip kasi bakit? Nag-aaral ka pa lang. Pero minsan pag yung attitude mo ayos na kaagad, kahit first time mo mag-network, medyo mabilis. Tama? And yung attitude na yan, yun yung topic natin ngayon. Okay? So, ready na kayo? So, okay ba na attitude nyo is attune, no? So, tama yung ginagawa nyo, no? Kahit umuulan, tumuloy kayo. Nadaanan nyo ba yung mga ulan-ulan? Tama. Tapos nadaanan nyo rin yung, parang tinatamad ka pero pumunta ka pa rin. Tama. Nandiyan yung wala na, alam pag ulit-ulit naman yan. Tama. So, atin pa ba ako, no? So, nandiyan yung, basta it's all about attitude, no? So, pag attune yung attitude mo, mabilis na tayong matututo. Yan. So parang backbone, no? So yung training, may alam ba kayong mas mabilis na paraan para sa success? Makabarating sa pupuntahan mo, bukod sa training. May alam kayo? Meron pang mas mabilis ba sa training? Meron. Yung airplaning. Diba? Train kasi train, di ba? Walang ganun. So walang shortcut. So pag minsan na nagsho-shortcut ka, makukuha mo yung success mo, gagawa ka ng di maganda, magba-back to zero ka. So mas maganda, mag-training ka talaga. And ito yung pag-aaralan natin ngayon, okay? So, yun yung yung backbone. Kung kumbaga sa naman, sa building, yun yung foundation. 'Di ba? Yung isang building pag ginagawa, makita mo parang mataas na bakod lang. Ayan, isang taon na, parang bakod pa rin. Parang wala bang progress. 'Di ba? Makita mo mga ganon. Ano ba itsura? Di sa Ortigas marami yan, no? Bakanting lote, tapos may bakod lang na makikita na lagpas tao kaya hindi mo makikita kung ano nangyari. Yung pala, naguhukay pala sa likod niya. Naguhukay sila, naguhukay. Malalim na malalim. So habang naguhukay ba sila, may nagre-renta na ba ng condo nila? Wala pa. So, puro gastos. So, ganun yung negosyo, no? Puro gastos. And then, yun yung foundation. So, kung mas malalim yung foundation mo, mas matinding training mo, tama? And pag nagtayo ka ng building, kung ano yung lalim, yun din yung taas ng success mo. Tama? So, mapapansin mo, kung ano yung attitude mo, yun din yung income mo. Attitude, papantayan sa income mo. Kaya pag ang attitude mo medyo sablay pa o hindi pa masyado nag-ano, kahit anong ang sikap mo, bakit yung iba 1 year pa lang nag 1 million na ako 5 pa lang o 10 pa lang, o minsan 0 pa. Baka yung attitude, yung foundation mo hindi pa ganun kalalim. Or nagte-training naman ako baka hindi mo ina-apply. Tama? So kailangan i-apply nyo rin. Okay ba 'yon? So may mga ganun, ang daming nalalaman. Ako kasi pag may konting natututunan ako, pag uwi ko, ina-apply ko kagad. Kasi may tendency akong makalimot. May ganun akong ugali na madali ko makakalimutan. So, agad-agad, ina-apply ko. Pag ina-apply ko, hindi ko na nakakalimutan. Bawa, alala ko yung training na tinuro ni Doc Ed na yung FLP. Yung kailangan pasasang-ayunin mo na pasasang-ayunin yung kausap mo hanggang sa bago mo alokin ng negosyo. So, pinractice ko kagad sa katabi ko. So, tama ba? Di ba maganda yung buhay, no? Ganun. Okay? So, yun. Okay yung So, pagdating sa training, okay lang ba, no? Kahit nagpa 500,000 to 1 million na kayo, atin pa rin kayo ng training. Kaya nyo ba yun? Parang hirap nun, Kasi kadalasan pag ang leader kumikita na, patambay-tambay na lang sa baba. Yung iba naman, hindi pa kumikita, tumatambay na. Ayoko nang matin ng mga training na ganyan. Tapos pag alam na dumarating yung upline, pati na naman tayo ng training, tatago yan. May mga ganun ako ang leader, no? Hinahabol kayo sa hagdanan. Pag alam kong nawala, sa hagdanan dumadaan yan. So, habulan pa yung nagaganap. Yung iba, nababawi pa, iba hindi na. So, yan. So, training, yan. So, help you build your confidence. Yan yung sinasabing building, no? Yung drawing. Yung drawing naman pala. yung lalim, yun din yung taas. Yan. GLLA. So, good listening and learning attitude. So, kailangan makinig ka muna. Listen, then you will learn. Tama ba? Hindi pwedeng learn muna bago listen. So, attitude, no? Attitude, puro attitude yung mga pag-uusapan natin, no? Kaya, kahit sa call center, no? Attitude kaagad ang itinuturo doon, no? Pangalawa lang yung skills. Kaya mapapansin nyo, 99% attitude. 1% lang yung skills. Importante rin may skills ka. Pero medyo mabilis ko nang matututunan yung skills pag yung attitude mo okay naman. So, para malaman mo na okay yung attitude mo, isa lang yan Yes, upline.
Think positive. Pag may sinabi si upline, baka mag-failed na naman yan. Sayang naman yung pamasahe natin. Mamama-outing-outing yan. Hindi pa nga kumikita ng ano. Tapos, so, nag-no ka na, nag-negative ka pa. Tama ba? So, dalawa yung magkakambal yan, Abs, kasi hindi pa nga kumikita. Tapos, gagastos pa ng ganyan. May ganyan akong leader, no? Parang pineperahan daw yung mga tao kasi nga, pag-join, may training, di pa nga kumikita yung mga tao, tapos magbabayad pa ng mga BMS na may mga training, parang mali yata yung ginagawa nyo. So, wala siyang yes upline, negative siya sa mga bagay na ginagawa sa paligid. Tama ba? Okay, wala bang masamang sumunod? Tama ba? Lalo na kung yung upline mo may resulta. Tama ba? And very important yun, tiwala. Okay. So, okay ba yun? So, pwede bang ganon? Meron yung sa success story ko, pinag-isipan ko mabuti. Paano ba nangyari? Sabi ko doon sa video ko, nag-isip ako, kailangan ma-deliver ko yung kwento ko ng simple lang, madali maintindihan. Baka sa dami ng sinabi ko, wala nang masunod. No? So, dalawa lang. Yes, apply, tsaka think positive. Okay? So, yun yung attitude na magandang ma-apply. Pag ayan, tapos na usapan. And yun yung mga LCOP, OPP, NDO, ASAP, and product demo. So, umattend ba kayo nun? Every Friday, no? Yung Thursday yung kay Doc Butch, no? And bawal ma-late doon kasi nga pag na-late ka ng 30 minutes, hindi ka na papapasukin. Actually, daw yun eh. Masyado daw mahaba pa yung grace period kasi sa med school, 1 minute, hindi ka talaga makakapasok. Sarado na yung gate. Tama ba? And yun yung magandang discipline. And siyempre, hindi natin pwedeng apply dito. Baka kadyo-join lang tapos na-late ng 1 minuto. Uuwi galing pang Cavite. Tama? Quit na kaagad yun, no? So, case-to-case basis, no? Siyempre dito, hindi natin pwedeng apply yung masyado yung gano'n. Pero medyo, no? Pag lumalim na, tumatagal na yung leader, dapat ginaganon na, no? Yung 1 minute late. Yan. So, yan. So, yung mga grupo natin, may mga kanya-kanyang system, no? Huwag kayong mako-confuse. So, ako, meron akong ganyan, eh. May apply ko, may sistema. Ako may sistema. Magkaiba tayo ng sistema. Magkanya-kanya na lang tayo. So, pwede namang sumusunod ka sa sistema niya, tapos gagawin mo yung sistema mo. Tama? Bawa, ang apply mo, nagpapamenting every Wednesday, 6 o'clock. Tapos nagpapamenting ka rin Wednesday, 6 o'clock. Ano ba namang adjust mo ng alas 3 ka magpa-meeting o alas 9? Okay ba? Ibang araw. Talaga, tatimingan mo, no? Sasabayan mo yung sistema na apply mo. Ganun din. Tama? So, yun yung nag-fail. No? Kaya, ang system kasi, yan eh, paulit-ulit yung isang bagay na pag yung mga successful na tao, nakakagawa ka ng system. Sino ba dito yung marunong magluto? Ulo. Medyo. Pag babae ka, tapos di ka marunong magluto, dapat magpayaman ka. Tapos kuha ka na lang ng katulong. Iwanan ka ng asawa mo, tapos hindi ka na nga mayaman, hindi ka marunong magluto. Ano ka na lang? Pampaganda, background. Tapos di ka pa maganda, no? So, yan. So, yung sistema yan, sa restaurant, mamamalengke, tapos magluluto, magtitinda. Mamamalengke, magluluto, magtitinda. So, ikat-ikat yun. Hanggang mismo sa pagluluto, di ba, ang hirap ng pagpe-prepare ng mga recados. Tama? So, marunong ka, di ba? So, pag lagi mong inuulit-ulit yun, okay, bandang huli, nakikita mo na yung sistema, bakit yung gulay ko, labog-lamog? Yung pala sa bandang huli pala nilalagay yun. So, tama ba? Pati sa pagpe-prepare. So, patagal ng patagal, pabilis ng pabilis yung ginagawa mo kasi nagpe-prepare ka muna bago ka magluto. Tama? So, okay. So, ganoon din sa network, no? So, yung upline ko, dati ang daming mga tinuturo sa amin. May mga tinuturo na kung ano-ano. Hanggang sa nakakuha siya ng sistema na kung saan paikot-ikot, effective na namin ginagawa. So, tama. Siyempre siya, may resulta na siya na dati niyang ginawa sa ibang company, inulit niya dito, susunod ka na lang. Minsan kasi may ganun tayong ugali, no? Mas matalino ako sa upline ko. Mali-mali ang ginagawa yan. Gawa ko ang sarili kong sistema. Matagal pa yan. Magta-try and error ka pa. So, mas maganda, sunod ka lang sa system ng upline mo. Tama ba? And pwede naman yun, no? Habang ginasunusunod mo siya, gumagawa ka ng system mo nang hindi mo vina-violate yung sistema ng upline mo. Okay ba yun? So, ito, yung pagte-training ko, parang gagawin ko lifestyle na kung paano ko ginawa yung network. Tama ba? Kaya time to time, may mga sinisingit ako mga words na, yan, additional dito sa natin, sa system. So, yung stir step, di ba, Unilever stir step, gano'ng katagal dyan bago naintindihan yun? Ako naintindihan ko 2 years eh.
Ang naintindihan ko lang dito, yung isa sa kaliwa, isa sa kanan, 1/8. Yung stair step, matagal ko nakuha yan. Stair step ng company. Pero dito sa business natin, kailangan alam mo yung step by step paano ka maging successful. So, siyempre, sa umpisa, ikaw. So, meron akong ganyan downline, no, na gusto niya kaagad, saka na lang daw siya magfo-full time pag marami na siyang downline. Tama. Saka na daw siya pupunta ng office pag araw-araw may mga downline na siya. Sabi ko, paano dadami downline mo? Tama. So, usually, ayusin mo muna yung sarili mo. Kaya pag hindi pa ayos yung sarili mo, medyo semplang-semplang ka ng konti talaga. Okay ba yon? And maraming mga bagay tungkol sa sarili, no. Pero pagdating sa siguro yung ano yung sa sarili, para sa akin ano lang, yung iba naging successful, hindi tumagal. Siyempre sisimplihan ko na naman, di ba? Yes, upline. Gratitude lang kulang diyan, gratitude. Kapag ang gratitude mo mataas, tinuturuan ka ng upline mo, nakikinig ka. Tama? So, ganitong training, kahit di ka nagbayad, makikinig kang mabuti. Tama ba? So, yun. So, ano yung una mong kailangan matutunan after ng Ayan. Sunod, GLLA. So, kailangan nakikinig kang mabuti. Sumusunod ka. Hindi yung mas parang magaling ka pa sa upline mo. So, kahit yung upline mo high school graduate, grade 3, huwag mong iba-bypass. So, sa school, magaling ka. Pero pagdating dito sa networking, mas magaling siya sa'yo. Kahit lamang siya ng 1 month lang sa'yo. Okay ba yun? And learn. Yun yung kailangan yung unang matutunan, no? Pero ang maganda lang yan sa learning, sa best mo lang naman magagawin siya pag natutunan mo na, yun hindi mo kailangan ulitin. Tama? So, and yan. So, yung pag-teach, di ba, una, attend ka ng seminar. Ulit-ulit kang umattend. Bandang huli, umattend ako ng seminar. Siyempre, gusto ko nang magturo rin. So, ginagawa ko, dati nakikinig ako sa speaker. Pag tagal-tagal, yung speaker tsaka yung audience, pinapanood ko na. Lalo na si John Asperin. Oras, every 10 minutes nagjo-joke siya. So, kasi bakit? Alam ko na ilang minuto, anong ibinabagsak niya. Tama ba? Una, yung tinuturo niya, pinag-aaralan ko paano ibagsak. Tama? So, yun. Kailangan mo maituro to. Kaya, meron bang teacher dito? Wala. Course mo, teacher? Yan. So, sabi nga, ayoko maging teacher. Pag teacher, ayaw niya mag-network. Para dito nga, magamit mo yung maging teacher mo. Kasi, ngayon, tuturuan mo yung mga downline mo, paano yumaman. Kasi sa school, tinuturuan mo sila paano maging empleyado. Dito, tinuturuan mo sila paano maging negosyante. Tama ba? Naguluhan ako ng isa lang about sa teaching. May isang teacher, ang course na tinuturo niya, meron ba ditong course ng business management? Ano yung business management? BSBA. So, yung business management na yun, ang tuturo paano magnegosyo. Tama ba? Sino nagtuturo dapat nun? Negosyante o empleyado? Negosyante kasi ang tinuturo business Parang parang engineer. Ang tinuturo niya, doktor. So, teacher, empleyado, tuturo niya lang paano maging empleyado. So, automatic yan, pag gumraduate yung tao, business management ang course niya, BSBA, no? Anong gagawin mo pag tinatanong kay mga empleyado na business management? Anong gagawin mo pagka-graduate mo ng college? Course po, business management. Mag-a-apply ng trabaho. Kasi yung teacher, alam nyo, pag-graduate nyo, apply kayo ng trabaho dyan sa hotel na yan. Bakit? Bakit mag-apply ka ng trabaho? Para makakuha ng puhunan, tapos pag nakakuha ng puhunan, magtatayo ko ng negosyo. Tama naman, no? Tinuro ba ng teacher mo na doon sa course nyo, merong tinuturo dyan na magsisimula ka sa puhunan ng 1,000 or 0, tapos lalago para maging million. Tinuro ba sa inyo yon? Ba't di nyo in-apply? Hindi rin kasi in-apply ng teacher ko. Tama? So may ganun palang course, no? Na 1,000 lang, tapos palalaguin. So, yun. Natutunan nila pero hindi nila na-apply. So, very important, pag na-teach mo, gagawin mo talaga. Tama? So, sabi nga, ano daw yung ginagawa mo, yun yung tinuturo mo. Tama ba? And yun. Paano ka daw ma-duplicate? Tanong, paano kayo ma-duplicate? Sige. Kayo naman mag-isip. Puro ako na lang. Paano ka ma-duplicate? Na-apply? Pwede. So, sa'yo bro, paano ka ma-duplicate? Yung ginagawa mo, paano gagawin ng downline mo yun? Siyempre, gusto mo mangyari, no? Yung ginagawa mo, gawin ng downline. Paano gagawin mo? Ha?
Mag-i-invite. So, yun. Doon yan. Yan pa rin yan. Ituturuan mo sila. Pag tinuruan mo yung downline mo, yun, maduduplicate ka na. Huwag kang pupunta sa ano, para maduplicate, punta ako sa Mr. Quickie. Mas papaduplicate ka. Susi yun, no? Pwede na lang gano'n na lang. No? Isang minuto lang, duplicate ka kaagad, no? Walang kahirap-hirap. So yung duplication, mahirap. Sabi ng upline ko, dapat daw, di ba ito yung account mo? Hanggang 10th level daw, yung na-recruit mo, na-recruit niya, dapat makita mo daw yung sarili mo hanggang 10th level. Parang yun ni level, no? Kailangan yung ugali mo, maging ugali niya. Ugali niya. So ano ba ugali mo? Lahat ng event, uma-attend ka. So bibit-bitin mo yung downline mo sa lahat ng event. Lahat ng seminar, present ka. Dapat bit-bit mo lagi yung leaders mo dito. Tama ba? And dito, bro, pangalan mo bro? Ikaw muna. Ano pangalan mo? Ikaw, yeah. Ha? Christopher. Tapos yung nasa harapan mo, bro. Pangalan, kalabitin mo. Yan. Pangalan mo? Aimee? I win. Yung iba lang, I lose. Ganun. I win. Dala mo yung, ano, sinong kasama mo niya yun? Leader mo. Downline mo o crossline? Downline. Ano, left and right o strong side, pairing side? Ano? Left and right? Ha? Isang side lang. Pairing side, strong side. Di mo sinasabi, baka manghingi na manghingi, no? So, mas maganda, left and right kasama mo. So, ginigilaw na kayo. Wala ba kayong unan dyan? Kumut na kayong dala. Kasi, ang konti lang natin, pero lahat ng aircon binuksan, eh, no? Kaya, minsan, prepared na kayo, naka-jacket kayo. Pero ako yung magtataka ako, nasa lang. Ayan, so, okay lang yan. Masanay na sila. Huwag lang kayo matutulog. Sarap kasi matulog pag malamig, eh, no? And magja-jacket kayo talaga. Ako, magugulat kayo, di ba, ang lamig. Mamaya, papawisan ako. Kasi yung adrenaline ko masyadong mataas dito. Nag-iisip. Yan, so, yan. Yan, so yun, very important ma-duplicate ka, no? Kasi pag hindi, ikaw pa rin ang ikaw. And mas maganda, sang araw, pag may umattend kang training, sarap ng gano'n, no? Si kwenta ng downline mo, lagi nasa office. Tama ba? So, yun, nagawa ko rin yung dati yung gano'n, no? Nung bago mag-pandemic, 800 na downline ko, nandito sa Ortigas. Tapos may sistema kami na ginagawa na hahataw muna kami. Atin muna sa seminar 7 to 9. Tapos wala kaming sasayangin na oras. Aakyat ka agad sa unit sa hataw. So yung travel time medyo nawawala. Tama, kung may mga marketer, hindi na maliligaw ng payahe 2 oras, 3 oras. Tama ba? Ako taga-Taytay ako pero naka-condo ako kasi kino-compute ko yan eh. May bahay ako malaking sa Taytay pero naka-condo ako. Kinumpute ko yung 1 hour papunta, 1 hour pabalik. Araw-araw ako pupunta ng office. 2 hours times 30 days, di 60 hours. 60 hours divided by 24 hours. Tatlong 24 hours ako sa kalsada. Ano ko, MMDA? Sana yung tatlong 24 hours ko nasa kalsada ako, sana may kausap ako, pwede pang ma-close deal yun. Tama ba? So, plus yung pamasahe ko pa. So, yun, ganun. So, sayang. So, yun. So, pangarapin nyo na isang araw, goal mo, makakreate ka ng 1,000 leaders. Tama ba? Na lahat sila ayos yung attitude. And pag may sumasablay, yun yung trabaho niya. Huwag kayong ma-stress ha. Sa ilalim kasi bago ka ma-duplicate dyan, may mga pasawa, iba-ibang klaseng tao. So talagang hanapin mo lang yung katulad. May mga ano kayo dyan eh. Pagsali pa lang, lahat ng sasabihin mo, sunod lang ng sunod. Centering tayo. Bunta tayo dito. May mga ganyan kang leader, oo ng oo. Yun, aabatan mo yun. Pero minsan, nawawala rin. Kaya kailangan babantay mo yung mga ganun. Iba naman, madahilan, pero nababawi pa pag sumusunod naman. Tama ba? Yun, so, yun ang pinaka-goal ha, ma-duplicate kayo. Kasi pag hindi kayo na-duplicate, ang mangyayari sa inyo, kayo pa rin. Tama ba? And isa pa sa duplication, no, isa pa niya is, pag nadudong ka na sa success, di ba, papasyal-pasyal ka na lang. Ang gagawin ng downline mo, mamamasyal din. Hindi man lang nila ginawa, yung ginawa mo na nagsimula ka, si apply, no, pa-love life na lang, pa-tour na lang, holding hands sa Facebook, no. So, pag join nila, ganun din gagawin nila. Hindi nila alam na dapat sundin nila kung ano yung sinimula mo. Pero ang tawag doon kasi, what monkey see, monkey do. Tama ba? So, normal yun, no? Nakita mo, gagawin mo. Tama ba? So, kaya minsan, pag malaki na yung income mo, pilitin mo pa rin, sabi ni Albert Jasmine, narinig ko, no? Yung anniversary, no? Narinig mo nyo ba yun? Na kailangan pag kumikita ka na, mas magdobling trabaho ka pa para sa mga downline mo.
Hindi yung pag okay ka na, bigla ka na magre-relax. Eh, networking nga to, hindi. Mas dumadami yung obligasyon mo pag dumadami downline. Tama ba? Kaya nga para sa akin, merong financial freedom pero walang tayong freedom. Kasi the more na dumadami yung downline mo, dumadami lalo yung obligasyon niya. Okay ba yon? So, sa inyo pa rin yun. Ba't ako sumali? Gusto ko ng financial freedom tsaka time freedom. Yes, time freedom na anytime pwede ka mag-day off pero yung oras mo mas nilalaan mo sa negosyo. Okay ba yung ganong commitment? So, para hindi kayo malalagasan. Kasi pag naglaylo kayo, malalagasan ka. Ay, nalagas grupo ko, naglaylo ko, dapat pala. Bigla ka mag-active yan. So, sayang. So, dapat yung momentum, tuloy-tuloy nyo lang. Tama ba? Okay? Yan, marami akong kwento kasi sa inyo. No? So, kayo ba naman na 13 years na dito sa business, di ba? Maraming kwento. Yan, so delegate, no? So, pag may mga training, dapat, hindi ko talaga ugaling palautos, pero pinag-aaralan ko. Hindi kasi pwedeng ikaw ng ikaw eh. Ikaw yung mamamalengke, ikaw yung magdadala ng upuan, ikaw yung dala ng speaker. So, kaya pag ikaw meron kang managerial position na mahilig ka mag-utos, medyo panalo ka na sa delegation. Ako kasi mas gusto kong ako gumagawa kaysa iba. Tama ba? Pero okay yun. Pero kailangan, hindi lang ikaw ang magaling, dapat mga leaders mo rin. Tama, hindi yung ikaw yung nagsasalita. Tama? So, delegation, importante yan. No? So, ang daming inaaral, no? Ikaw, million ba naman yung pag-uusapan natin, di ba? So, pero at least konti lang, no? Konti lang nakita nyo. LCOP, ASAP, NDO. Tama? So, sa doktor, ano yung aaralin? Ganyan kakapal na libro, no? May medicine. Diba? I-memorize mo yun. Iba pa yung marami pang libro. So, mas mahirap yun. Magkano lang usapan doon na kikitain 80,000 to 200,000 per month lang. Dito 1 million to 8 million. So, okay lang ba appreciate natin yung mga hirap or mga bagay na natutuwa. Tapos i-apply nyo. Tapos susulat nyo rin hanggat maaari. Multiply. So, kailangan dumadami, no? And iwasan nyo yung nagpapa-join kayo tapos pa-join lang kayo ng pa-join tapos ikaw lang ng ikaw. So, minsan, no, sa networker, mas madali pang mag-recruit kaysa magturo. Tama ba? Kasi ayaw umatin ng Zoom. Sumali lang. Tapos so, bala ka. Magre-recruit na lang ako. So, pwede yun. Kung nga lang, meron apply na or may system kayo na i-enroll siya sa academy nyo or system na kung saan may Zoom, na kung saan paatinin mo na lang ng paatinin sila doon para ma-multiply ka. Tama? Maintindihan nila yung business. Pero hindi mo kaya yon kaya may tulungan sa grupo eh. Ikaw, magaling ka mag-recruit. Yung isa naman, magaling mag-keep. So, parehas. Pagko-combine nyo yan. Yan. Network, yan. Pag tumatakbo na ng maayos, yun, nagkakaroon ka na ng network. And then, yun, income. Daming pagdadaanan, no? Hindi agad-agad na akala natin recruit, income. So, pwede yun. Recruit, income. So, ang tawag doon, salesman. So, networking tawag doon. So, ang network kasi, yung gumagalaw yung ang negosyo mo ng wala ka nang ginagawa. Tama? Pero may ginagawa, minamanage mo pa rin sila. Tama ba? Okay? So, okay ba yan? Pwede nyo bang i-accept, i-embrace yung ganito, yung ladder to success? Yan talaga yung reality. Yan talaga yung buhay. Hindi pwede ba si upline na lang mag-alaga ng downline? Hindi lagi ng panahon, nandiyan dyan si upline. Paano pag naging strong side ka na? Tama ba? Si upline kasi minsan, huwag kayong magtatampo ha. Si upline minsan mas nakatutok yan sa pairing side kaysa sa strong side. Tama ba? Si upline walang kwenta. Lagi na lang kay pairing side nakatutok. Tama ba? So, tama ba? So, minsan bakit si upline tutok dun sa iba? Sa akin, konti lang yung tutok. Yung upline kasi minsan nagbabago ng mood yan. Depende sa commitment and attitude na pinapakita mo sa kanya. Tama. Pag ikaw lagi kang sunod na sunod sa sinasabi ng upline mo, tututukan ka niya. Pero pag lagi kang hindi sumusunod, medyo binababaan niya na rin yung commitment niya sa'yo kasi nga mababa rin yung commitment mo sa business. Tama ba? So, wag iwasan niyo maging matampuhin. Okay? So, okay ba yun? Yung mga upline, downline relationship, yan. So, part kasi ng network yan, no? Pati crossline. Tama ba? So, kaya dito kailangan, parang malaanghel ka eh. Inaaway ka na, tapos parang ang bait-bait mo pa rin, di ba? Tama? Kasi nag-aakyat ng pera yung downline mo. Pag inaaway mo yun, edi quit. Tama ba? So, yun yung mahirap, no? And okay ba 'yan? So pag hindi ka nagka-network, well, hindi ka maduduplicate. Nawala yung income mo, daan-daan mawawala yung network mo, hindi ka na wala kang delegation, wala kang duplicate. Yan, daan-daan, magugulat ka na lang, ikaw na lang mag-isa. Gusto niyo ba ng ganyan? Ayoko i-apply yan. O sige, bahala ka, ikaw lang mag-isa. So,
So, kailangan talagang daanan talaga lahat yan. And hanggat maaari, ma-master mo. Okay? Okay, so yan. So what is network marketing? So, yun. Tinuro ni ano no, ni magturo. Ang ganda ng mga explanation niya no. Pag ano talaga no, attorney talaga kayang magbasa ng paragraph no, yung batas no. So, sabi niya networking. So, basahin natin. Kasi iba yung babasahin. Okay lang sabay-sabay nating basahin. Yan. The system of moving products from the okay lang sabay-sabay tayo. Sabayan niyo ako ha. So, hindi na ako gamit ng mic game. The system of moving products from the factory to the consumers through an organized of users, retailers, and network builders. Word of mouth approach of selling products directly to the consumers. Referral-based business which allows leveraging to the halved residual stream of income. Black pa lang natin, di ba? Naintindihan niya ba? English no? Basta networking. So, ibig sabihin, mapapansin nyo bakit merong 'di ba may company kayo na nakikita na kung saan buti pa sila may billboard tayo, wala tayong billboard. Tama ba? So, hindi na sasabihin ko anong company yun, no? May mga billboard. So, nagbayad sila sa mga artista, 'di ba? So, sana ibabayad na sa inyo 'yon. Binayad sa artista. So, kaya medyo yung income nila, no, medyo 15 to 30 days. Kasi yung gagamitin, yung income mo, papaikutin pa ng company yan. Kasi nga, siyempre, naibayad ko sa artista. Tama, sa atin, hindi tayo gagamit. Kaya sa TikTok, ikaw yung artista, no? Para yung commission mo, diretso na sa'yo. Wala nang bawas, no? Tapos may iba pang company, no? Sabi nila, kami nang balang mag-recruit sa'yo. Oh, ganda pakinggan. No? Pag mahina-hina yung utak mo, ayos yun. No? Kami nang bahala mag-recruit sa task. Kami na rin bahala mag-advertise ng product mo. Kami na rin magbebenta. Aba, wala na akong gagawin. So, di totoo yung ganun. If ever na gagawin nila yung ganun, mag-add sila, siyempre, gagaso sila. So, hahatiin nila yung commission sa'yo. Payag ka ba yung, di ba, pag yung account natin, naka-recruit ka ng 200,000 package sa kaliwa, 200 package sa kanan, is, ang magkano ang pay ring natin? 15 na 1.8, magkano? Malamang, hindi nyo alam yan kasi hindi nyo naman ginagol yata. Ginagol nyo ba yung ganon? 27,000. May napapiin ka ng ganyan. Wala pa naman natin, di ba? Masarap yung ganon, 27,000, di ba? Masarap yung ganon. May waiting ka, tapos may isang recruit ka ng 200,000 na package. Tsuk! Isang araw lang may 27,000 ka. Nadudun ka sa kabilang company. Magkano yung pairing? 10,000. Ilan magkano yung nawala? 17,000. Ibabayad yun sa artista. Paano kung nakasampu kang ganun? So, okay ba sa yung ganun? So, tas gagawin nila, laging may kainan yung meeting natin. Uy, parang ganda ng ganyang meeting. Sa atin, sa grupo natin, walang kain-kain eh. Puro KKB yung mga grupo natin. Pero buo naman yung 27,000. O gusto nyo, lagi ko kayong papakainin. Pag may pay-in kayo, tapos ang pay-ring nyo 10,000 lang. Ano gusto nyo? Wala na lang pakain, tapos basta 27,000. Tama ba? Kasi para buo. So, naintindihan yun, ha? So, ako nung nailatag sa akin yung marketing plan na ganun, talaga? Okay, 10,000 lang yung pairing. Tapos may 4 na palo, may 6 na bangga. Wala. One account policy lang. Pero may 200,000 package. Meron. Sana 10,000 na account, no? So, na-confuse ako doon. May mga marketing plan na, so, very important, medyo mataas yung mo. Yung tawag din, yung common sense. Common sense. Ano mas maganda? 27,000, 10,000 na pairing. Ano mas maganda? Isang 27,000 o 6 na 27,000? Di ba? Mabilis yun. Tama? Okay, so ganun. Very important na, kaya nga mas maganda, huwag ka na lang ding lilingon. Kaya ko lang naman in-explain to kasi nga hindi maiwasan. Baka ma-explain sa downline mo. Hindi mo alam kung paano i-defend. So pag medyo tumatagal ka na, inaaral mo yung mga marketing plan nila. Pero pag bago ka pa lang, wala ka pang downline na pagpapaliwanagan, focus ka na lang muna dito. Lalo na sa mga bago na mga OFW natin. Kung wala ka pang maraming mga downline na pagpapaliwanagan, so focus ka lang. Dito ka lang, dito ka lang. Tama? Pag medyo may dumadami na yung downline mo, maraming tanong, ano ba yung ganun? Dapat alam mo rin. Okay? So, talaga, no? Pero naririnig ko, parang unti-unti na silang bumabalik kasi nga parang nagigising, parang mas maganda yung 27,000 kaya 10,000. Na ilang tulog pa bago naisip yun. Ako, isang segundo po lang, tama ba? Tama ba? Tapos sasabihin pa. So, very important, no? Kaya bang babaan?
ng upline mo, lahat ng prospect mo. Oo nga, ayos yan, bababaan mo. Si upline, hindi binababaan niya prospect ko. Parang matatangay ka na, no? Bababaan mo nga lahat ng prospect ko, hindi naman ako nag-invite. Useless. Huwag mong babaan yung grupo ko. Basta ako invite ang invite, di ako titigil. Yayaman ako, hindi. So, nasa sayo pa rin ang pagyaman. Tama ba? Okay ba yun? So, palakpan naman natin, di ba? So, kaya nga konti lang talagang yung mayaman kasi konti lang talaga yung nag-iisip. Yung iba parang sama-sama na lang, sama-sama. Tama ba? So, okay ba yun? So, kaya na mga lahat ng mga nagstay dito, no, parang feeling ko wala nang matatangay. Tama kasi ano yan eh, parang naglinis lang ba? Tama ba? And focus na tayo ulit dito, no? Since mga bago kayo, kaya ko lang naman sinabi to kasi nga baka may mga team na kayo, no? Pero kung wala, maganda rin narinig mo. Pero mas maganda, pag may narinig kang mga ganyan, lalo sa mga OFW, mga bago pa lang kayo, block na. So, di ba? Sinasabi ko, pag may nag-i-invite, ini-invite. Hindi, inasar ko pa siya. Sayang lang yung energy. Diretso block na, pero hindi dahil sa galit ka sa kanya, para lang hindi masayang yung energy mo. Tama ba? Pero pag medyo malaki na yung grupo mo, pwede mo naman entertain na siya. Tama ba? Sa niya yun kasi, focus ka muna sa network mo. Tulungan mo muna yung sarili mo bago ibang tao. Okay ba yon? Yan. So, hindi dahil sa galit kayo. Tama? Dahil sa focus ka sa network mo. Yan. So, why networking? So, ako, maraming dahilan. No? Mahaba to. No? Latag ko na lahat. Simplihan ko to para mas madali. Yan. So, mapapansin nyo sa employment, nakaka-amaze, no? Pag nag-aral ka ng college, sa akin na lang, civil engineer, 1 million ang puhunan. Tapos, pwedeng kumita ng 19,000 per month. Pag maganda yung company, 30,000. Tama? So, ito yung tinatawag na employment. Tama? Sa business side naman, okay. Katulad ng father ko, Kariton Lugaw, nagsimula sa 5,000. So, yun maganda, no? Sa negosyo, pwede ka magsimula sa malitang puhunan. Nga lang, malit din yung kita. So, pwede yung gagawin mo na malitang puhunan mo. Basta yung puhunan mo, pag kumita, idadagdag mo ulit sa puhunan mo. Tama ba? So, ibig sabihin, ikot lang ng ikot. Hindi yung pag kumikita ka na, bili ka kagad ng ganito, outing ka kagad ng ganun, padala ka kagad sa nanay. So, i-roll back mo muna, i-roll back. So, ganun yung prinsipyo ng negosyo. So, sa father ko, 5,000 Kariton Lugaw, yan. After 20 years, nagto 2 million per month. So, matagal, after 20 years. So, unlike dito sa sa network marketing, is zero, ang puhunan mo, inutang mo lang sa Bombay yung 10,000, tapos yung upline ko, inabot lang siya ng 5 years, nag 2 million siya per month. And sa employment, matagal mo ma-reach yung 2M na ganito. So, kung ang sahod mo, 20,000, tama ba? So, times 10, 10 months, magano? 200. So, 200,000 ang isang taon mo. Okay? Tama ba? And ang gagawin mo para maging 1 million siya, times mo sa 10. So, ang 5 nito is 5 times 10, magkano? Dadagdagan mo ng isa. Magiging 2 million. So, 10 years bago ka umita. Hindi makaipon ng 10 million. Ito monthly. Tama ba? So, yun yung kung hindi ka kakain, hindi ka magtututpaste, hindi ka maliligo, buo. Tama yung sahod mo, iipunin mo. Tama ba? Makikain ka lang, maglalakad ka, papasunta sa trabaho. Tama. Hindi ka magpapalit ng damit, hindi ka na rin maliligo, tutong na yung damit mo. Buo mo yung yung 2 million. So, usually, hindi talaga. So, sa trabaho, sa business naman, medyo ang competition kasi 10 years ako nag-cellphone shop no? So, yung income ko pula sa 500 pesos, napalago ko yan. 500 pesos napalago ko yan na nagwa 150,000 per month. Nga lang, narinig ng mga ibang tao, no, maganda mag-cellphone shop. Dumadami. Sa Samunok may pwesto ko. Biglang meron narinig ko sa Sapote, meron na rin. Nangangalahati na kagad ang kingdom ko. Tapos may tumatabi doon sa kabilang kanto, nawawamport. Tapos yung tindera ko nag-resign, tapos nagtayo sa tapat ko. Yung customer ko, uy, suki, dito ka. O, di ba, akin yun. So, lumiit ng lumiit, no? So, yun yung trouble sa business, no? Kung bawa, meron ka namang botika, tabihan ka ng malaking mercury drug. Tama ba? So, sa tingin mo, bibili pa ba sa'yo?
may malit na botika ka. So, yun yung labanan. Alexa network, so lahat ng kapitbahay mo, pag nakuha mo, lalong gumaganda. Yung kapitbahay mo, ginawa to, ginawa to, ginawa. Paganda ng paganda. Tama ba? So, tapos, ang hindi mauubos yung customer. Di ba yung sinasabi pag sa network, ay, wala na yan. Kasi, wala nang ma-recruit. Tama ba? Ganyan yung iba no? Wala na daw ma-recruit. Ang population pa lang natin is, ilan na tayo? 10 million pa lang may members natin. 10 million pa lang ang members ng Alliance or 20. Nag-start tayo, 100,000 pa lang ang 100 million ang population ng Pilipinas. After 19 years, naging 120. Ang na-recruit lang natin, yung dagdag, yung 100,000, hindi pa rin nababawasan. So, ibig sabihin, may 18 years old, may 18 years old, may 18 years old. Tama ba? Iba pang bansa. So, malabo talagang masaturate. Tama ba? Kaya tanggalin niyo yung word na saturation. Kaya maganda yung networking kasi nga, ganun. Pero kung saan maliit puhunan mo, pwede kang kumita ng malaki. Tama ba? Yung 10,000, pwedeng kumita ng 1 million, di ba? Sa traditional, magkano dapat puhunan nyo para kumita kayo ng 1 million per month? 8 million na restaurant para kumita ng 1 million. So, meron ka bang 8 million? Wala. So, the best talaga. Tapos, ang bilis. Tapos, compare dito business traditional versus networking. Nung pandemic, di ba, wala tayong office, no? Sino dito yung bago mag-pandemic member na? Oh, member na kaya. Ikaw, bro? Oh, member. So, ang dami kong natutunan na business kasi sa Taytay, hindi ako masyado pumunta. So, naghahanap ako ng mga makakausap. Diyan ako sa Taytay. Yung kwek-kwek doon, para usapang business, no? May kariton doon, ang kinikita, ang puhunan, 10,000. Yan. Kwek-kwek. Tapos kumikita siya ng 2,000 per day. That's times 30, that's 60,000. 60,000 per month. 10,000 punan, 60,000. Deg mo pa call center, di ba? Kung 10 yung kariton mo, magkano kikitain mo? 600,000. Paano kung 20 yung kariton mo? Pwede kang kumita ng 1.2 million. Ang puhunan ko, 200,000. Kikita ko ng 1.2 million per month. Maganda hindi? Bubuksan ko na, sisimulan ko na ha. Biglang naisip ko, siyempre ba ganun, magagawa kang possibility study. Pag ginawa ko to, ako yung mamamalengke. Hindi pwedeng ipautos ko kagad sa tauhan. Tama ba? Pag nalaman nila yan, basta gano'n. Hindi pwedeng iutos mo kagad yan. Kailangan hands-on ka. Ikaw mamamalengke, ikaw magtutuhog-tuhog yan, lahat-lahat. Ikaw muna yan. Pag medyo gumaganda na yan, tsaka mo siya pwedeng iutos sa tao mo. Pero kailangan selected lang kasi pwedeng masira yung negosyo mo. Tama ba? Nakuha niyo yung point? Kaya marami akong narinig mga networker nung kumita ng pera. Nag-traditional. Nalugi. Kasi nga, hindi biro talaga ang traditional. Tama ba? Ang isa pa niyan, hindi ka agad kikita. Tapos mapapabayaan mo pa yung network mo. Tapos isa pa, usapang network tsaka business. Sa empleyado, nakatawid na naman sana yung isipan niya doon, no? Talagang wala talagang dyan, success. Tama? Kasi elementary, pag nag-business yung mayaman. Sa employment, talagang matagal bago ka maka-success dyan. So, inisip ko, business versus networking na lang. So, business, kariton, kwek-kwek. So, yung bahay ko, napupuno ng 20 kariton sa bahay. Nag-1.2 million ako. Di ba maganda? 1.2 million per month. Or network na lang, 20 kotse ng downline ko nakaparada sa bahay ko, tapos nag-1.2 million ako per month. Ano mas maganda sa dalawa? 20 downline mo yung mayaman, o 20 kariton lugaw. Kariton, ikaw lang yung mayaman. Ano mas maganda sa inyo? Network. Masakit din sa ulo. Masakit din sa ulo kasi mga kariton na yan, minsan hindi inuuwi. Tinatakbo ng nagbabantay. Tapos ninakaw, hold up kami. Inuli ng pulis. So marami rin mga sakit sa ulo. Tama ba? Tapos labas ka ng labas ng puhunan. Dito, isang beses ka lang maglalabas ng 10,000. Dito, ang nilabas mo, 200,000 nilabas mo. Tapos namumuhunan ka ng namumunan. Dito, 10,000 lang yung puhunan mo. So, ang laking advantage, tama ba? So, nakita niya mga ganon. So, kaya hanggat maaari, papasok lang kayo sa business. Pag okay na yung network mo, tapos yung business na sisimulan mo, yung hindi ka masyado mag-e-effort,
pero tatakbo. Mga building, lupa. Okay ba yon? So, may ganyan kasi, no? Pag kumita ng pera, magbi-business ka agad. Okay? So, maganda ba na narinig nyo kaagad to? Bag nakalimutan nyo, bala kayo sa buhay nyo. Parang gusto ko pa rin mag-traditional. So, okay naman, may experience mo rin naman. Nga lang, mas maganda, yung na-experience ko, kinarga mo na sa sarili mo para makatipid ka ng panahon. Magbi-business ka pa rin naman sa bandang huli na. Pag wala ka na mapaglagyan ng pera. Okay? So, yun yung advantage ng employment and business, no? So, ang dami pang aralin. So, okay? Yan. So, why AIM Global is the number one company? Tama. May isa pang company, no? Yung DOS, sabi nila, number one daw sila. Sabay pangalan, tama. So, pag sinearch mo talaga, i-google mo na lang o kaya kay AI, sino pinaka top one na company? So, lalabas AIM Global, magugulat ka. Tapos minsan, iba-iba ng iba-ibang araw, iba-iba pa bago-bago. Pero AIM, lumalabas yan. Pero yung mga sinasabing sila daw yung top one, hindi lumalabas nga sa kahit top 10, di makapasok yung pangalan nila. Tama ba? And isa pa, san mo mas gustong mas maniwala? Sa bilyonaryo AIM Global o sa milyonaryo na bagong bukas pa lang? Bilyonaryo na. Tama? So, ganun. And yun nga, you can apply the law of leverage. So, napaparami mo yung sarili mo sa ibang tao. So, sa traditional kasi, na-experience ko talaga, 10 years ako. Meron akong cellphone shop. Siyempre, gusto kong lumaki yung income mo. Nag-franchise ako na isa pang cellphone shop. Sa Moonwalk, naglagay ako sa Casimiro. Di naglabas na naman ako ng puhunan. So, palipat-lipat ako ng lugar. So, sa umaga dito ako, sa hapon dumaan. Napapagod ako. Tapos, ang hina ng kita doon sa kabila, kinakain yung negosyo na puhunan dito sa kabila. So, sinara ko na. Tayo na naman akong karinderya. Nalugi ako 85,000. Sinara ko na. So, ang hirap basta-basta mag-leverage. Hindi katulad nito, same effort, pero nale-leverage ka. Tama ba? Kasi bakit yung downline mo, ginawa yung business, pumunta ng Hong Kong. Oh, pumunta ka ba ng Hong Kong? Pero may negosyo ka doon. Tama? Meron pa yung si Richard Dragas. Hindi pa siya nakakarating ng Africa. Left and right niya, putok na putok sa Africa. Palakpan naman natin, di ba? Leverage na leverage. So, nakuha niyo yung point. So, sa traditional, pwede ba yon? May negosyo ka sa Africa at hindi ka man lang pumupunta ng Africa. So, kaya gusto ko talaga networking. Tama. Ayan. Tapos nga, you can be your own boss. Pero problema sa own boss, natutulog ka maghapon. So, kailangan, kahit own boss ka, discipline ka na gigising ka sa umaga. Mas masipag ang boss sa empleyado. Tama. And portable, family, pwedeng gawin ng negosyo. No? Kasi pag, di ba, magulang mo, ang negosyo magsasaka. Di ba yung mga anak, ayaw nila maging magsasaka. Pag ikaw, yumaman ka dito sa business to, pwede ba yung mga anak mo, ito rin negosyo? Pwede yun. Tapos helping business, no? So, sa traditional, pag nagbukas ka ng karinderya, walang tutulong sa'yo. Kahit nanay, tatay mo, walang tutulong sa'yo. Dito, pwede kang tulungan ni upline. So, AIM Global, maganda yung product natin, Nature's Way. And yun pa lang, tapos na usapan, di ba? Plak pa naman natin, di ba? US. Hindi niluto sa Palengke, hindi niluto sa Marikina, hindi niluto sa Bulacan, no? And may award. Sobrang no? Sobrang ma-amaze ka sa company tapos biglang maniniwala ka sa company na wala pa masyadong award. Tama ba? Tapos sasabihin lang sa'yo, saturated na AIM Global. Paano saturated? 20 million pa lang member. Tama ba? Yung 100 million hindi pa member. Tama ba? Tapos wala pa sa ibang bansa. Africa, may nabubukas na bansa na naman. So, ang galing nila mag-word mindset para lang talaga makuha ka. Kasi dyan, kasi, diba? So kailangan may common sense ka, no? So, sobrang ganda ng company natin. And, yan. So, yung mga awards, alam mo yun, yung mga Philippine Arena, sa PhilForce, tapos sa MOA. Pinaka natin, sino ba nakarating sa yung pinakamalaking bakery daw, yung Philippine Arena sa may Bulacan. Nakaten na kayo doon? Nakaten ka na? Sino yung nakaten sa Bulacan? Yan. So, isa ako sa nagsalita doon. Nag-top 20 ako. Nakyat ako doon. Diba? Yan. So, yan. So, Guinness record. So sobrang ganda. Pati mga products. Tapos, yung magbubukas na company, ganun, ng isang company, isang product lang. Sa atin, ang daming product. Tapos wag kayong ay malilito. Ang pangit naman ng company natin. Ang dami-daming product. Mas maganda nga, mas marami, di ba? So, kung mas maganda, magfo-focus ka lang sa isa kung ano yung gusto mong ibenta. Tama ba? So, ang maganda kasi pag marami, bata, matanda, mayaman, payat, patanda, mapera, walasog, hindi malusog,
market mo. Tapos meron pa tayo ba na mga may bibo pa, may mga riders pa. Nakuha nyo? So, kumbaga, dapat sana, sasali ka sana sa real estate, sasali ka gusto mong mag-sideline sa iba-ibang company, di ba? So, ang ginawa ni Doc Ed, lahat ng mga yun, inilagay na dito para isang account ka na lang, di ba? Isang puhunan na lang ilalabas mo. Di ba, pag nalabas ba yung riders natin na Red Riders, maglalabas ka na ba ng pera? Hindi na, di ba? Pero negosyo mo na naman. So, gusto niyo ba ng ganong negosyo? Isang 10,000 lang nilabas mo, tapos lahat na ng negosyo. Pero huwag kang malilito, no? Kung saan ka effective, ituloy mo. Tapos dadagdagan mo lang ng konting oras mo na nasasayang lang. Gagawin mo to. Kasi yung iba kasi ginagawa, uy, may bagong product, bagong market. Tinigil mo yung ginagawa mo na kumikita ka ng 200,000. Tapos ginawa mo yung bagong riders. Pangit ng company natin, lumit yung income. Wag. So, ibig sabihin, ginagawa mo yun, tuloy mo, dadagdag mo yung bago nating products. Okay ba yun? Yan. So, yung system. So, very important yung ano no, yung system, tsaka yung product, tsaka yung management. So, may mga company na talagang minsan di maiwasan na yung mga may-ari, yung leadership. Tama ba? So, very important yung gano'n. Tama? And ikaw rin. So, part na rin na ang ganda nga ng company, ang ganda nga ng sistema, ang ganda ng product. Eh, ikaw, hindi ka naman maayos. Just useless. Tama? Okay? So, over 100 years combined experience ng MLM. No? So, kasi mga galing na sila sa iba-ibang company, pinagsama-sama dito. No? So, unlike yung nagtayo ng company, dito lang sila galing, tapos magtatayo sila. So, mas maganda yung ganyan, no? 100 years experience. And 200 na yung mga offices natin. Palakpan naman natin, di ba? So, pili ka ng isang bansa na gusto mong mag-network. Napili ka na. Dapat ano kayo dyan, kasi Africa, pa. Ako, nakapili na ako dyan. Ang gusto ko dyan yung lahat. Pero number one yung yung Africa talaga. Saan yan? Ha? South Africa yan. South Africa. Day, sabihin nyo kung ano yung gusto nyo bansa. Nauunahin nyo. Kasi hindi mo pwedeng sabay-sabay puntahan yan. Tama ba? Indonesia. Ayan. Ano daw bansa daw maraming nagmamadali? Russia. ano daw? Yan. Ano daw bansa maraming marumi? Germany. Yan. So, lahat ng bansa na yan, okay yan. Okay. So, yan, prospect list and pag-invite. So, kailangan may mga notebook ka ng prospect list, no? So, meron ba kayong ganun? Mga prospect list? So, ako, meron din ako hanggang ngayon. So, importante minsan nga, hanggang maaari, kahit konti lang yung kinakausap mo, pero quality. Kasi sobrang ang dami mong ka-chat. Wala ka namang ino-OPP. Ang dami mong ka-chat. Tama, closely. Di ba naman pinapollow up? So, mas maganda, yung 10 na napapayin mo, lagi mo siyang kakausapin, kwento-kwento ka kayo. Every day, 5 to 15 minutes. Nagagawa niyo ba yon? So, para hindi kayo mahirapan, yung napapayin mo, ano yung ginawa mo sa kanya? Bakit mo siya napapayin? Uulitin mo lang sa susunod mo makapayin. So, ganun lang kadali. Di ba, nakapagpapayin ka na. Oo nga, no. Talagang nung nalaman kong magpe-pay-in siya, araw-araw talaga kwentuhan kami, masayang kwentuhan. Tama? Huwag mo sa kwento yung, alam mo, binrik ako ng boyfriend ko, girlfriend ko. Huwag mo kikwento yung problema mo sa kanya. Tama? Kahit anong maging close nyo, huwag mo kikwento sa kanya yung problema mo. Pwede ba yan? Eh, wala kasi ako mapag-open yan. Best friend ko na yung downline mo. So, kailangan, pag magkikwento ka ng problema, sa taas. Huwag sa pababa. Tama? Huwag din sa crossline. Kawawa naman yung crossline mo. Tama ba? So, yan. So, kailangan mo yan. May mga, yung skills na yan, prospect list, how to invite. So, ano yung mga paraan nyo paano mag-invite? Online, face-to-face. Sino yung marunong dito ng face-to-face? Pag-invite. 40%, no? So, sila Ariel Garce, no? Sa pag Sunday, mga team nila talagang 100% offliner sila. And sa Calao team, no? So, nakipag-combine kami sa mga ganyang kasi nga, siyempre ako, marunong ako ng offline, pero gusto ko, sa iba nila naririnig kasi pag sa akin parang overload no? Si offline, dami namang tinuturo. Tama? So, mas maganda natututunan nila rin sa iba. ABC rule, no? Very important yung ABC rule, marunong kayo. So, tapos 24 to yun nga, yung sinasagaw, 24 to 48 hours, yung excitement ng kausap mo nawawala. So, alangan naman every other day mo siya katawagan. So, mas maganda, every day na lang, tapos 5 minutes. Tapos video call. So, ganun ba ginagawa niya? Kaya mo napapayin mo, halos araw-araw mo kinakausap. Tapos nung nagpayin na, hindi mo na kinakausap, di ba? Huwag ganun. Pilitin mo siya na yung nakuha mo,
makakuha ng dalawa. Nakita niyo yung power of two? Yung dalawa nakuha mo, makakuha ng dalawa. Lahat kayo mayaman after 1 year. Eh, ginagawa mo, akuha ka ng dalawa. Tigas ng ulo nito. Recruit na nga lang ko, no? So, di ba, dami mong recruit, tapos wala ka namang, yung mga na-recruit mo, hindi naman sila nakakakuha ng prospect. Tama? So, kailangan magbigay ka talaga ng time na galing sa referrals nila para kumita sila. Okay ba yon? And mamaya, pakita ko sa inyo yung ABC rule, no? Yan. So, goal setting, no? Importante. Sayang, no? Wala tayong sa special training talaga. So, gawin nyo na lang mamaya sa bahay nyo, sulat nyo sa papel. Pwede nyo sulat to, assignment. Ilagay nyo sa papel, 2025, tapos 2026. Ito, yearly pinapagawa ko sa downline ko to. Tapos, January to December. So, nasa August na tayo ngayon. Magkano yung magkano yung kinita mo ng July, bro? July, August, July. July muna. 20. So, magkano yung gusto mong kitain this August? Kaya ba yun? Biglang jump ng doble. So, hindi mo ba gusto mag-30 muna o 25? Yung realistic. Pag mag-goal set ka, yung smart, specific, measurable, attainable, tapos time-bound. So, may time frame, do? So, sa tingin mo, 30 possible o 25? Anong mas posible? Yung talagang mangyayari talaga. Magkano? August, 30. Sulat mo yan. Tapos September, magkano? Magkano September? 40. So, 10 ng 10, no? Tapos September, October, magkano? Ayaw mong 50 muna para 10-10, 60 kagad. Pwede yun kasi marami ka ng downline, no? 60. Tapos November, magkano? 60. November, 70. Tapos December, 90. Yan. Tapos tuloy-tuloy mo hanggang 2026, sulat mo yun. Iba yung sinusulat mo. Ano to Parang income. 2025 income. Hindi I want income. So, past tense income. So, January to December. Tapos, grabe. Pag naisulat mo yan, yung talagang paninindigan mo, gagawin mo talaga. Hindi yung 20,000. Gusto ko, next month, 1 million. Wala ba naman yung ganun? So, realistic, kahit pa 5,000, 5,000 lang. Tama? Yung na-stress ka lang ng konti, pero badoble ng tabadoble yung stress mo, ganun. Tapos 90, wow, grabe. Tapos pakita mo, after 2 years, wow, nagti-300,000 per month na ako. Sa sinulat mo, may magic yan. Iba yung iniisip mo, iba yung naisusulat. Tapos ano yan part to ng dream board ko yan sa dream board ko, ayan, nakalagay ko yung monthly schedule ko tsaka weekly schedule ko. Tapos nandito yung dream board ko, 5 years na 5 to 10 years kong goal. Tapos ito yung monthly schedule ko, tapos yung weekly activity ko, tapos ito yung goal kong income. So yung dream board ko, hinati ko sa 4. So, ganyan. So, kasi ito yung pangarap mo, 5 to 10. So, anong gagawin mo para makuha yan? So, susulat ko yan by monthly. As anong gagawin kong monthly schedule ko? Anong activity ko? Anong oras ako gigising? So, importante, meron ba kayong ganyan? Gumagawa kayo ng schedule? O bahala na si Batman pag gising mo? Yung gagawin ko niya, maliligo muna ako, matutulog ulit. Tulog muna ako ulit. Kasi nga, pag ganun wala kang daily schedule. So, dapat meron kang routine na ginagawa. So, ako, nagbabago-bago yung routine ko pag may pasok kasi nag-aatid sundo ako sa school. Tama ba? And minsan ginagawa ko, nag-ahatid na rin ako kasi nga pag nag-ahatid ako, gigising na ako. Tama? And ina-apply ko yung tinuro ni Lance Posadas. Pagising sa umaga, maliligo ng malamig. Sino yung nagawa yung gano'n? Pag sa umaga, mas maliligo ng malamig. Na ginawa nyo? Nilalagyan mo yelo o talagang kusang malamig talaga? Nalagyan mo pa ng yelo? Yabang mo. Anong oras? Baka tanghali kasi naman. Lagyan mo talaga yelo pag tanghali. Baka tanghali ka magising. Lalagyan mo siguro ng yelo. Pero yung alas 6 ng umaga, grabe, pag mag-chill akong gano'n, parang 5 minuto bago ko nakakagalaw. Sabi ko, bago kaya ako matulog, maligo na ako.
Parang gusto mong dayain, eh, no? So, yun talaga kasi nga, para daw magising yung ano mo, no? Yung kaluluwa mo. So, ako, ayun pa namang weakness ko yung lamig. So, gagawin mo mga bagay na hindi ka komportable. Tama ba? Digising ka. Nag-chill ka pa. Di mo lang kung magkakasakit ka ba o hindi, di ba? Baka lagnatin ka. So, tapos nga, so 7 o'clock umaga, taon na ako. So, ganun. Kung ano yung mga natutunan mo, i-apply mo. Nga lang, pag-apply niya yan, walang nakatingin sa'yo. I-apply niya yun. Tama. Tapos, hahataw ka talaga. Yung 25 na taong kinakausap, ginagawa ko yun. Sa loob ng 12 oras, nakaka-tracing tao akong kausap. Hindi ako maabot ng 25, pero hinihit ko pa rin 13. Talagang, basta goal ko pa rin 25. So, importante yung goal setting. Tsaka yung scheduling niya. Okay ba yon? And naalala ko noon, ginawa ko, nakapasok ko ng top 20 4 times. Palakparan niya, di ba? Ang kinakausap ko lang noon, 5 araw-araw. So nakapasok ko, what if kung gagawin kong 13 tsaka 25? Tapos kailangan consistent. Kasi minsan nung mahataw ka, 3 days lang. As after 3 days, hindi ka na umahataw. So yun, dapat 3 months program. Tapos papahinga ka ng 1 week or 1 month. Pero follow, pwedeng tuloy-tuloy naman. Tama? Pahinga ka lang 3 araw. Mag-ano ka, di ba? Mag-unwind ka, mag-chill-chill. Tapos hataw ka na naman. Tama ba? So, okay ba yun? Ayan. So, sa ABC rule, tuturo ko rin sa inyo kasi mukha kayong mga onliner, di ba? So, hindi kayo marunong pag may mga guest kayo. Tama? So, nagkakaroon ba kayo ng guest sa offline? Minsan lang. So, minsan hindi kayo marunong. Okay lang ba, no? Kailangan natin ng reenactment na kung paano talaga yung ABC rule. Kasi nga ba, hindi talaga marunong. 10 years na, hindi pa rin marunong. Sabi ko, hello, offliner pa yun. Hindi marunong siya ng ABC rule. Tama? So, yung mga do and don'ts, okay lang ba? So, kailangan natin ng 2 volunteer. So, okay lang ba kayong 2? Yan. Yan. Ay, ikaw na lang, tapos siya. Pwede ba yan? Yan. Palakpan naman natin, di ba? Yan. Dito tayo sa station. Lahat ng pinapakit dito, nagsasample ABC rule, nagkakotse. Oh, naalala ko yung video kong gano'n. Nagkakotse. Nagka-sports car pa. Oh, sige, chat kayo. So, kunyari, ikaw yung upline, tapos siya yung guest ko. Okay? Ito yung mga do and don'ts. So, pag merong mga guests. So, okay ba yun? So, tandaan nyo mabuti. No? Sa lahat ng mga nanonood. And, i-convert nyo lang din naman sa online to. Pero, ito yung face-to-face na pag-guest. So, sample. Ang pangalan mo ulit? Angeline, tsaka mga artistahin ng mga pangalan. Angelina Jung, tsaka si Mark Anthony Fernandez. Yan. So, galing kami ng guest ko. Hindi, palit kayo. Kasi dito lagi yung upline. Dito yung guest ko. Yan. Para hindi na ako nag-iisip. Ito yung lagi kong nakasan. So, yung guest ko, galing kami ng seminar room. Wala sa galing ng tawag doon, ng apply, ng OPP, ng presentation, yung pagpipiin ng guest ko, nasa galing ng bridge. So, yung ABC rule, yung B, bridge, ako yon. Tapos yung A, yung A, advisor. Tama ba? Yung C, yung client. So, kumbaga sa gagawin ko, gusto kong magkatuluyan ng dalawang to, depende sa tulay. Parang sumisipol ka, ikaw na lang kaya dito. Parang naiingit. Hindi, joke lang. Swerte naman. Dito lang yan, ha? Sample lang. So, tama ba? Di ba kasi alam ko, nung naalala ko, nung nag-aaral ako, magaling kasi akong gumawa ng love letter. So, bridge ako. So, yung classmate ko, hindi marunong ang ligaw. Eh ako, magaling ako mag-English. Bata pa ako. Marunong ako mag-English. Kasi nga, pwede ako manood ng mga cartoons na English. Tama? Eh mga anak niya yung mga mahilig manood ng YouTube ngayon, ang galing mag-English ng nanay, tatay, Tagalog naman, di ba? Hirap na hirap yung magulang. So dahil sa YouTube. Ako naman, kahit wala pang YouTube noon, talagang pag nanonood ako mga English movie, yun. So ginawa ko, torpe. Tapos babae, siyempre di marunong. Ginawa ko ng love letter yung classmate ko, English. Tapos pinasa ko. Ibigay niya. O yun, nagkatuluyan, naging sila. So, walak pa naman natin. Hindi kayo, ha? Sila. Ay, parang, ayoko naman pumayag. Sila, hindi kayo. So, ganun din. So, para mapapiin ko yung guest ko, depende sa tee-up ko sa advisor. Okay? Ito na yung do and don'ts. Okay? So, labas kami ng seminar room. So, dapat, mga uplines, ina-advise mo sila na, may guest ako mamaya alas 4. Pwede bang magpa-A mamayang alas 6? Siyempre, 4 to 6. O 6 o'clock. Tama ba? Hindi yung nandito kami sa seminar room. So, pwede naman yun. At least 4 o'clock.
Wag naman yung 6 o'clock. Tama. Pa mamaya. Hindi naman sinabi ko nung oras. Sabi mo na kung nung oras. Pwede mong send na rin yung background kung nung oras. Tama. Tapos if ever naman nai-Indian ka, minsan ayoko na mag-text kay Upline kasi nai-Indian ako. Okay lang, naiintindihan ni Upline kasi lagi naman nai-Indian din yan eh. Tama ba? Kaya huwag kayong nahihiya na just in case na nag-message ka tapos hindi naman tumuloy yung guest mo. Sana yun naman yung Upline doon. Okay? And yun, labas kami sa seminar room. So at least 3-5 Upline message ko. Tapos maganda, call. Para hindi yung message mo, hindi mo lang kung nabasa o hindi, di ba? Yun. Labas ng seminar, ito yung mga do and don'ts. So, labas kami ng seminar room. Kailangan, ilalapit ko yung guest ko papunta kay Upline. So, tara, hingi tayo ng advice yan. So, apps pa naman yan. Kamayan mo, ganyan. Sabay kiss. Sa akin. Sa akin, hindi siya sa akin. Natakot ka. Huwag ka matatakot. Matatakotin ka. Nandiyan tatay mo. Yari ako sa tatay mo. Nagkamali tayo. Yan. So, okay. So, ganun. Ilalapit mo yung guest mo papunta kay Upline. Tapos, may mga do and don'ts before yan eh. Ititiap mo yung Upline mo sa guest. Malayo pa lang. Ay, malupit to. Grade 3 lang ang natapos. Sample lang hindi naman mukhang grade 3 natapos eh. Yun lang lagi kong sample eh. Ito lang gato natapos niya, tapos pero kumikita siya ng 300,000 per month. Manager kausap, tas grade 3, mababa lang. Pero hindi ko sinabing grade 3. Tama? Pwede na, sinabi kong grade 3 lang tinapos, pero kumikita na 300,000. Maano yun? Maanti ko, grabe 300. Ako 50,000, supervisor ako. Tama ba? So, tini-up ko siya. Okay? So, bago ko ilapit. Kasi minsan nagpapay-ups, naman. Ito yung don't. Ups, naman. Ay bro, ang laki-laki ng kinikita ni Upline. Grabe, car achiever na rin to. Tapos, grabe. So, huwag iwasan yung itinitiap nyo yung Upline ng harap-harapan. Tama ba? Kahit sa ang sharer, dapat itiap mo muna. Ayun, nandiyan yung Upline. Bago mo ilapit, palapit si Upline o ilapit si mga leaders mo, natiap mo. Tama ba? Okay? So, tapos ulit, part 2. So, hingi tayo ng advice. Pag ganun kasing approach, kahit manager yan, makikinig. Ang huwag mong gagawin, naman. Wala malang tiap sa isa't isa. Tama. Minsan may ganun pa eh. No? naman. Bro, manager to. Ang tiniap yung guest. Manager to. Grade 3 lang natapos mo. May ganun eh. Tiniap yun. Hindi naman sinabing grade 3 pero sabi, manager tong guest ko. Alam mo kagad reaction niya, gumanong kagad. Oo nga, manager ako. Wala na, pag gumanon na yung kausap ko, alam ko yun, nakalak na yun. Di mo nakakuha yun. Alam mo, pag ang kamay niya nasa likod, ay talaga, yan? So, yung mata niya, talagang nakikinig. Hindi siya bastos, hindi siya... So, nasa akin yan, nasa bridge mo yan, nasa kayo, kung paano mo ilalapit yung guest mo. Tama ba? Okay? So, yun. So, tapos bago mo hindi mo kagad may kinakausap, bigla mo na lang siningit. Naman, may kinakausap, tapos bigla mo isiningit. Mali yun. Kailangan, hintay mong matapos kasi baka patapos na, siningit mo yung guest mo, di magsisimula na naman siya. Tama? Kasi iba yung bagsakan na doon, iba yung kausap tapos bigla mo pinasok. Okay? So, para sigurado ka, pwedeng naman yan. Pwede ba hingi ka ng advice, abiso. Tama ba? O sige, ilalapit mo, okay, so, papunta kay Upline. Tama ba? Hindi yung gagawin mo, guest kami dito. Pinapalapit pa yung Upline mapunta sa guest. So, mali. Dapat, lalapit mo. Okay? So, okay? So, naman yan. Kamay, yan. So, tapos, tagal. Mabilis lang. Tatagalan mo eh. Yan. So, yan. Pag tinanong na siya, anong pangalan mo? Mark Anthony pangalan niya. Mag-join ka na ba? Mag-join daw siya, Apps. Maganda ba yung business? Apps, maganda daw yung business. Ikaw yung sumasagot. So, mali yun. Dapat siyang nagtanong, siya sasagot. Nakala tayo apply mo, ba't ka ba sagot ng sagot? Pipi kasi itong guest ko, pipi. Wala naman nag-i-invite ng pipi, nama. So ibig sabihin, siya kailangan siya sasagot. Tapos eye-to-eye contact i-apply. Tama ba? And hanggat maaari, iwasan nyo rin yung nagte-text habang nagsiselfone. Kasi nga, destructive, di ba? Nagte-text ka. Yung guest mo, parang kabastusan yun eh. Nag-EA ka, tapos nagte-text ka. Nakikinig ka, hindi. Divided attention. So, papakausap kita kay Duterte. Pwede ba? Kausapin natin si Duterte. Tara, mag-text tayo. Walang kwenta to si Duterte. Di ba? Talaga, grabe. Nakikinig ka mabuti. So, yung attitude mo, gagayahin niya. So, huwag kang magsa-cellphone.
Kasi pag nag-text ka, magte-text din yan. Tama ba? I-apply mo, magte-text na lang. Tapos textmate na lang yung tatlo, di ba? So, tara tayong chatroom. Online na lang tayo. Tapos wag din tingin ng tingin kung saan-saan, di ba? Habang nag-eye to eye contact, kung saan-saan nakatingin. Tama? Wag din yung parang konsihal. Habang nag-eye ka, yung kinakamay, uy, best friend, kamusta? Uy, kamusta? Graphis. Na mga ganun. So, kailangan focus ka. Kasi kayo naman, pag alam nyo naman, ganyan, si Apple, kaya may tatlong nag-usap, seryoso. Huwag ka naman singit ng singit. Uy, Apps, kamusta ka na? Nag-uusap yung tatlo, sumisingit ka. So, wag mo uy, ABC rule, nagaganap dyan. Natin istorbo yun. Tama ba? Okay ba yun? Yun, so kinakausap, yun. Tapos, iwasan din yung nagkakape. Kasi nga, paano mag-apply eye-to-eye contact? Habang nagkakape. May ganun, mga pilosopo, hindi, kaya ko i-apply yung eye-to-eye contact habang nagkakape. Hinigop niya yung kape. Ang hirap, di ba? So, paghalo mo pa lang, destructive na. Tama ba? Okay ba yon? And ganun din sa online, no? Paano mo i-apply yun? Kailangan ihingi ka mo ng advice. Tapos, ang additional dyan, huwag nagsiselfone. Di ba? Meron akong ganyan, naalala ko. Huwag daw magsiselfone sa harapan ng guest. Talagang natandaan nung downline ko. Talino talaga yung downline ko. Pilosopo. Huwag daw mag-cellphone sa harapan ng guest. Kinuha yung cellphone, doon siya sa likod. Oh, kamusta ka na? Magjo-join ka na ba? Alam mo, tawang-tawa talaga ako. Ganon ginawa talaga, literal, na nagsiselfone sa likod. Ganon din, naka-distracted. Nag-cellphone ka pa rin eh. Wala akong sinabing sa likod, sa harapan, basta huwag kang mag-cellphone pag nag-EA ka. Tama ba? As iwasan yung yung sundot ng sundot. Apps, sabi niya, di ba maganda yung business? O, di ba, sabi ko sa'yo, maganda yung business. Tapos maganda, pupuntahan natin yung mga prospect mo. Tapos, marami pa ako sasabihin dito. Sundot ka ng sundot, mas marami ka pang sinabi. Ako, hanggang ngayon, may naririnig akong ganyan, natatawa ako eh. So, pag narinig nyo to, alam mo kagad, di marunong mag-ABC rule. Tama ba? So, kailangan bagong join pa lang, ituro mo kagad yung ABC rule para just in case, bukas, may guest, alam niya kagad yung tamang behavior. Okay? So, palakpan naman natin, di ba? Yan. So, baba na kayo. Baba na kayo. Parang gaya. Yan. Yan. Okay ba yun? So, parang pinawisan ka, bro. Nawisan din ako eh. Maganda yung biro na-tee-up ko sa'yo. Yan. Okay? So, yung ABC rule, very important yan ha. Tapos, kailangan perfect na perfect nyo yung ganun para yung guest mo, nag-pay in talaga. Kasi nga, dagdag pala, no, habang nagsasalita si upline, wag may ganun kasi, kinakausap ko yung guest niya, biglang hinatak, ay, mas malupit income nito, 1 million ka lang to, 5 million per month to. Hinatak, nagsasalita pa ako kasi kinuha agad yung guest niya, pinalipat ka agad sa kabila. Mali, tama. Mali, nagsasalita ko sana, huwag ka na lang magpaisa sa susunod. So actually, hindi nila nawin intention, pero talagang mali yun kasi nga nababastos. Walang usapang ABC rule na ganitong technique. Common sense. Hindi talaga dapat ganun yung galawan. And binigay ko na sa inyo yung do and don'ts specific para sa susunod. Tama ba? Kasi minsan sa mga ABC, wag nag-iti up ng maayos. So, ginawa ko ng reenactment para mas madali maintindihan. Okay, gets? So, palakpan naman natin, di ba? And sa online, ganun din, no? Iti up mo, huwag kang gagad basta-basta ang gagawa ng chat room. Sino ba yan? Left kagad yung prospect mo, di ba? Ginawa mo kagad yung, hingi ka ng permission kay sa guest. Okay lang, pakausap kita. Hindi, ayokong pakausap mo ako. Apps, ayoko na magpa-A kasi ayaw nila na puro pares-pares sila ng sinasabi. Wag daw pakausap, nakakaya. Trabaho mo na yun na dapat ma-humble down mo yung guest mo na kumausap. Kasi bakit? Kailangan 3 top earner ang makausap niya, tas 3 ka-level niya na pares niya ng trabaho. Kaya minsan, nagmamam tayo. Pag nagmamam kayo, nakikinig dapat kayo sa ma'am kasi nga, wala namang top earner dito. Hindi naman top earner yung nagsasalita. Makinig ka kasi magbabanggit ng background yan. Dati pa akong janitor. Janitress. So, tandaan mo yun kasi pagbukas, hindi mo alam, magkakaroon ka, kahit janitress yan, magkaroon ka ng invite na janitress, biglang, importante pala to. So, kakaibigan mo, pakinggan mo. Tapos, paano napapapay? Ako, napapayin ako kasi binentahan ako ng walis tambo, kaya ako nag-join. Ganun pala pagpapapayin sa janitress. So, nagkakaroon ka ng idea. So, okay ba yun? So, kaya pag may nagmamam kayo, makikinig kayo. Hanggat maaari. Tapos, papahalagaan nyo yung bawat isa kahit bago. So, 2 ka-level niya, tapos 3 kumikita ng malaki. Kasi ganun iba kasi mag-usap yung ganyan, para silang na vibration, OFW to OFW, pulis sa pulis, sundalo sa sundalo. Tama ba? Chismosa sa chismosa, ganyan. Tama?
Nanay sa nanay, okay? So, nakuha niyo yan. Sa online naman, paano i-apply yon? So, paalam ka mo, apps, pwede bang magpa-A sa'yo? So, okay naman, napapa-A yung close deal mo, tapos papalo up mo, pero mapapansin mo, nangangako, tapos hindi nagpapadala, nangangako, tapos hindi nagpapadala. Kasi nga, baka kulang ka sa ABC role. Hindi mo siya nabaliw na napapakausap. Kasi nga, pag nakita niyo, ay, ang dami palang tao sa community niyo, tapos napapa-welcome niyo sa chatroom. So, importante yun. Mga sinasabi ni Abra, ay, hindi na kailangan i-welcome to, basta pay in na to. Sabi niya, magpapadala naman siya. Hindi na kailangan yung mga ganyan-ganyan. So, matatagalan ka magpalaki ng grupo pag hindi ka susunod. Kasi nga, very important yung system sa grupo. Okay? So, palakpan naman natin, di ba? Yan. So, only in the Philippines may ganyang ABC rule na sablay-sablay minsan. Ano lang sila, pero yung isa tinuruan ko na eh, ng ABC rule na do and don'ts, tapos kinabukasan, nakalimutan na. Kaya sa amin sa grupo namin, weekly, tinuturo yung system tsaka yung ABC rule kasi minsan hindi talaga siya na-adapt ng mabilis. Yan, so yung mga handling objection, yan. So wala akong time, yan, so ano yan, may listahan yan eh. Pwede kang humingi kay upline sa online handling objection. Tapos sa'yo naman, yung sistemang ginagawa mo para basic, no? Maganda ma-reject talaga ikaw ng maraming beses. Kaya pag ikaw mahina-hina yung kalooban mo, yan, picturean nyo na lang. Tapos, ayan, nasaktan. Asa nasaktan? Wala naman nasaktan dyan eh. So, ano sa'yo, dagdag mo, nasaktan ako. Ayoko nang magmahal ulit. Parang gano'n. Okay. So, maganda yung ma-reject ka ng maraming beses sa kausap mo, tapos tanong mo kay Upline Apps. So, ano ba? So, mas maganda, basahin mo na yung handling objection. Nasa 20 yan eh, paulit-ulit lang yan. Sasend sa'yo. Tapos, yun yung sasagot mo. So, pero mas maganda naman by experience. Tama? Na-reject ka. Na-reject ka. Yung approach mo na direct, tapos nare-reject ka, sana change gear ka kagad, iba yung system na gagawin mo. Kaya maganda minsan 5 system ang gagamitin mo sa pag-approach. Diretsahan, paligoy-ligoy, binebenta ng product, binabaloy sa product, sa ganyan, kinakaibigan. Wag lang yung ginojowa. Kasi yung iba ginagawa, ginojowa para magpa-pay-in. Pay-in ka agad yan, pero hindi maduduplicate. So, okay? So, yun. So, 5 system. Tapos pag, kung saan ka effective, ulit-ulitin mo. Hindi yung 5 taon na, ito pa rin yung sinesend mo, gusto mo ba extra income? Gusto mo extra income? 5 taon na, yung pa yung script mo. Wala kang napapapain. Umabot pa ng 5 taon, dapat mga 1 month lang yan, hindi na effective. Kino-cross out mo na, iba yung style na yon. Tapos iba-iba yung tao, iba-iba yung approach, kaya minsan hindi tugma. Depende sa kausap mo. Tama ba? Saka minsan, depende sa mood mo. Parang gusto ko diretsahan. Minsan gusto ko boosting. Tama. Okay, so the more na marami kang beses kang mare-reject, the more na nalalaman mo yung sagot. Nga lang, nagtatanong ka din kay upline. Kaya pag ako may downline na matanong, nararamdaman ko yayaman. Kasi bakit nakikita ko yung sarili ko. Ganyan ako eh. Halos araw-araw tumatawag ako, hindi pa uso yung Facebook. Apps, paano ba ibenta yung white light? Apps, paano ba? Puro tanong. Apps, ano bang kailangan gawin para yumaman ako? Tama ba? Walang training, tatawag ka para magtanong. Okay ba yung kaya ba yung ganun? So, importante yung ganun kasi yung nagko-Q&A na, hindi ka pa rin nagtatanong. Ako, pag ganyang Q&A na, training, sino may tanong? Talagang ako. Nahiya rin ako ng pag walang nagtatanong eh. Bakit? Parang walang galing yung speaker, no? So, importante may mga tanong kayo. Tama ba? And yun. So, walang nang maimbitahan, malayo ang office, hindi magaling sa sales. So, sa online, no, sagutin ko rin to, no? Wala nang maimbitahan. So, kung nasa disyerto ka nakatira, totoo talagang wala ka nang maimbitahan. Pero kung sa online, promise, kayang makasikwenta sa isang araw. Tama ba? So, kailangan, tas wag nang intayin na ituro. Hindi naman ako tinuruan paano. Ikaw nang mag-aralan mo paano mag-add. Tama ba? So, ikaw na yung magtanong, ikaw na yung mag-initiate, paano mo matutunan, paano mag-invite. Malayo ang office. Tama? So, iba naman, kahit malapit, so mahirap pa rin. No? So, iba, kahit online nga, napapa-attend, di ba? Hindi magaling sa sales. So, di sa mag-i-invite ka, tapos yung sa pagbebenta naman, practice lang yan. So, umpisa lang mahirap pag nagawa mo, nakabenta ka, unti-unti, yung confident mo, tumataas na yan. Okay? So, yung ano nga yung sa Kalaw, ano lang siya, no, Bisaya o na babae, nag-invite sila sa face-to-face, sasabi niya, tara, coffee tayo. Dadali niya sa office sa BCO sa Kalaw. Pag mga seaman, tapos on the spot, napapalabas nila ng 200,000. Pag ikaw nagawa mo yung ganun, nag-invite ka, tapos on the spot, napapay mo, tapos naglabas ng 200,000, tataas yung confident level mo.
So, mangyayari yun kung lalakasan mo talaga yung loob mo na mag-invite. Eh, siyempre, hindi naman agad-agad nare-reject ka pa, no? So, siyempre, iba, flyers, tinatapon. So, yun yung pinaka-effective, coffee. So, ikaw nang bahala maka-discover kung saan ka effective sa 5, offline, online. Tama ba? And yung nag-join na before, wala nga namang nangyari. Okay, baka naman sa pinag-joinan mo, baka walang sistema. Dito sa grupo namin, may sistema. Tama? So, ganun. Tapos bine-brainwash ka lang. So kung marumi yung isip mo, talagang kailangan linisin talaga, brainwash ito. So ang brainwash kasi okay lang ba parang utuin kita pero kung ikababago naman ang buhay mo. Tama ba? Kasi meron akong nakausap na ganyan eh. Supervisor siya, sabi ko sa kanya, sa Mega Mall. Lahat ba ng sinasabi ng boss mo, sinusunod mo? Oo, brainwash na, sunod-sunuran, di ba? So, yung mayaman ka, hindi. Okay lang ba? So, lahat ng sasabihin ko, susunod ka. Tapos pero yayaman ko, oo naman. So, attend ka araw-araw ng seminar. So sabi ko, attend na niya yung 7 to 9. Eh, siyempre, supervisor, masunurin talaga yung mga ganyan, di ba? Magugulat ako. Pagpunta ka ng office, 5 o'clock, siya pa uwi na. Oh, ba't pa uwi ka na? Umattend ako ng 2 to 4 kasi nga tumatakas ako, gumagawa ako ng paraan para kasi nga 7 to 9 hindi ako makaka-attend kasi maraming ginagawa. So, maparaan siya. So, yun, mabilis lumaki yung grupo niya kasi nga maparaan. Yan, wala akong time. Yan, pag sabi nga walang time, patay lang naman yung walang time. So, time management lang naman. 1 to 2 hours lang naman to. Tama ba? So, okay ba yun? So, ganun yung ano, no? And marami pa yan, pagpeperahan ka lang. So, kung may pera ka, mapeperahan ka. Eh, wala kang ang pera, di ba? O, paano kita peperahan? O nga naman, no? Baka dito ka pa magkapera. Tama? So, matututo kayo ng mga ganyan. Kaya the best is, ma-reject kayo ng 1,000 times. And then, para na-reject ka, di ba masasaktan ka? Pag nasaktan ka, mamamanhid yan. Pag namanhid yan, hindi ka na masasaktan ka. Pabilis ng pabilis yung pag-invite. Kaya pag ikaw yung emotional, yung emotional ka na pag-invite, ayaw mo. Aray, sakit naman. Ayaw mo. Ayaw ko na rin. Di ba? May mga ganun. Kasi nga, dinidibdib mo. So, aalok mo yung business, wag yung sarili mo. Kasi pag sarili mo inaalok mo, masasaktan ka. Sumaba ng business, ayaw mo, okay. Yung business mo, tinatanggihan mo. Business natin, go next, go next. Tama ba? Hindi mo alam yung pang-apat, yun na pala yung alas, nag-stop ka. Tama ba? So, kaya mapapansin nyo, yung iba na pag in-invite mo, pay-in ka agad. Kasi nga, na-invite ng iba eh. Hindi lang pinalo up. Ikaw, ini-invite mo, tapos pinapalo up. Okay? So, yun. Palakpan naman natin, di ba? So, marami pa yan. Wala akong pera. Hindi yan magtatagal. Ayaw ng asawa ko at parents ko. Pyramiding, mahirap yan. So, di magaling magsalita. Una-unahan lang yan. Mahiyain ako. Hindi ko linya yan. So, wala akong pera. So, dito kang magkakapera. Tama ba? And yan, sa handling objection, may kasunod na kagad na linya yan. Nahiyain ako. Hindi ko linya yan. So, maganda nga, mahihain kayo. Tapos invite mo yung kapwa mo mahihain. Tama ba? Like kayo dito, mga mahihain kayo, yung mayaman kayo. Tama, isang araw, kakapal din yung mukha nyo. Pag kumapal yung bulsa mo. Tama ba? And minsan, sa pagsagot mo, pilitin mong hindi siya na-offend. Dapat medyo pasok na parang joke. Natatawa siya. Oo nga naman. Tama? Wag sarcastic. Tama? Wag yung, wala akong pera. Uy, wala ka nga, mukha ka nga dukha. Alam ko naman mukha kang dukha. So kasi yung kausap nyo, dapat mapalabas mo parang bida siya. Hindi mo siya sinasa, wag po, ang tigas naman ng ulo mo. Sabi ko, sumunod ka sa akin. So, wag mong sasabihin na pag na-offend yan, ayaw kanya ng kausap. Tama ba? Kaya minsan ako, bago ako mag-invite, 3 beses hanggang 5 beses pinapatawa ko yan. Pag napatawa ko na 3, 5 beses yan, wala pang presentation, pay in na. Oh, ganun. Sa lahat ng bagay, effective yun, nagpapatawa. Meron ako downline, kinakantahan lang. Nagawa mo na ba yun? Kakantahan niyo yung OFW, mga isa, dalawang kanta. Pay in na kagad. Downline ko nakagawa. Talaga, kinakantahan lang. Kahit pangit boses, makikinig yung mga OFW. Kasi bakit? Pangit din boses niya eh. Hindi niya alam kung ano yung maganda, di ba? Yan. Okay? Yan. So, thank you. So, patapos na ako. Palakpan naman natin, di ba? And, ang dagdag ko lang dito, no, dapat sa umpisa ko nga sinabi, no, mapapansin nyo, sa kanina sabi ko sa buhay, habang nagdadrive ako dito, bakit narinig nyo na yung salitang life? About life. Kalimutan ko idagdag to. Narinig nyo na yung ang buhay niya, rag to riches. Narinig nyo na yung mula sa pagiging mahirap,
tapos yumaman. Tama ba? Marami ba kayo narinig na ganyan? Yes. Maraming ganyan na nangyari dito. Meron ding riches to rag. So, umiikot yan to rag. So, ibig sabihin nito, yung rag to riches, pinanganak ka na mahirap. Kaya, sino ba dito pinanganak na mayaman? Meron ba dito pinanganak na mayaman? Yung hindi na nakaranas ng hirap? Nakaranas ng hirap yan. Sila Zoe, tsaka lang hindi nakaranas. Tama yan. Nagagawa nila yung ganun. Tama. So, galing sa rag, magsusumikap ka. And then, ito na, yung nagsumikap ka na, naging rich ka. Kasi ang ginawa mo, hindi mo pinaranas sa anak mo yung hirap. So, nangyayari sa mga dalawang klaseng riches yan pag hindi mo na i-transfer sa anak mo yung tama. Ginagawa mo, hindi mo pinahirapan yung anak mo. So, as a OFW, di ba, minsan may mga ganyan. Ayun, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Okay, nung kumita ka ng 20 mil, bigay, actually, hindi pa nga riches, kumita pa lang no? Bigay todo ka sa anak mo. Tama, kumikita ng pera, nakapagpagawa ng bahay, ganyan-ganyan. Tapos bigay ka ng bigay ng todo. Yung anak mo, hindi na natuto sa buhay. Tama? So, ang mangyayari dyan, yung anak mo, uubusin niya yung pera mo. Pag naubos niya yung pera mo, magiging poor na siya. Tapos pag naging poor na siya, mag-aanak ulit siya na mula sa riches, magiging rag siya. Magpo-poor siya. Tapos pag naging mahirap yung anak mo, maglalabas ng anak yan na mahirap. So sa hirapan, magsusumikap, magiging rag to riches. Ikot lang ng ikot. Kaya mapapansin nyo sa mga Chinese, iba yung pagpapalaki nila. So, alam nila, yung rag to riches, tapos para dire-diretso sa pamilya nila, maging riches. Gagawin nila sa mga anak nila, hindi nila idadapride, paparamdam pa rin nila yung hirap na kinakailangan. Bawa, kahit mayaman ka na, katulad ko, yung father ko nagto 2 million per month, pinag-apply niya ako ng trabaho. Tama? So ako nakakarinig ko sa mga OFW, hindi pa naman nagto 2 million per month. Focus ka lang anak sa pag-aaral, focus lang. So hindi nila pinag-working student. Ako, father ko, ganun, mag-working student ako. Ang hirap pala kitain ng 500. Tama? So nagsumikap ako, tapos sa isip ko, hirap pala mag-apply ng trabaho, 500. Tapos mas maganda pa rin mag-business. So kaya natutunan ko, mag-business na laga kagad. Nakuha niyo yung point? So ganun yung nangyayari, no? Rag to riches, riches to rag. So mas maganda, rag to riches, tapos sa pagiging mayaman mo, dapat alam mo kung paano i-maintain yung yaman mo. And para sa akin, no, para ma-maintain mo yung yaman mo, pinaka rag to riches, tas diretso. Okay ba yung ganun? Rich, tas rich, tas rich, tas rich. Dire-diretso ng angkan mo rich. So, tuturuan mo sila ng buhay na ang buhay mahirap. Tapos ganito ang gagawin mo, tuturuan mo sila. And maganda, sa business natin magawa yan. And para sa akin, para hindi ka maligaw, lagyan mo na lang ng God. Kasi maraming ganyan kumita ng 2 million, kumita ng 4 million, tapos nawala. Kasi nga, walang God. So, papasok yung ganun na bisyo. Tama ba? So, iba-ibang klase ng bisyo. Tama? And ako, hindi naman ako nagmamalinis lahat naman makasalanan. Pero iba yung ginawa mo na guided ka na ni God. Tama? Kaya ako sinasabi sa inyo to kasi nga along the way, nandiyan dyan yung magkakapein kayo, magagalaw mo yung pera. Tama? Makakagawa ka. Pag may God ka kasi na, regardless kahit anong religion, no, hindi mo kayang gumanti sa kapwa mo, hindi mo kayang murahin yung upline mo, hindi mo kayang gumanti. Sira ulo upline ko, ito lang dapat dyan. So pag may God ka, okay, patawarin na lang. Tama ba? So, ganun. Hindi ka pwedeng mag-isip ng masama sa kapwa mo kasi nga kung anong iniisip mo. Tama? Tapos di ka rin pwedeng mag-isip ng mamatay na sana yung upline ko. Sabi kasi, di ba, pag nag-isip ka ng mamatay siya, parang pumatay ka na rin. So may mga ganun kang mga learnings na yung bagay na yun, mga tinuturo na yun, sayo palang napoprotektahan ng bagay na yun. And yun, ganun, ma-maintain natin yung riches natin. Tama ba? And along the way, mag-fail kayo, importante, pag bumagsak ka, ahon ka lang. Tama ba? Bawa, nagawa yung magpalaki ng grupo. Ulitin nyo lang. Tama ba? So, yun lang. Okay, so, okay, huling kwento. Palakpan naman natin, ba? May mga grupo ng mga pabo. Alam niyo yung pabo? Manok yun. Pak, pak, pak. Pumuputak na manok yun. Yung mga grupo ng mga pabo, yan, ang mga tunog nun is yung loko. Tama. Yung loko. Ikaw nga bro, subukan mo. Diba yung mga pabo, loko. So may mga grupo ng pabo, mga 15 sila. 15 pabo, nagkwekwentuhan. So ang kwentuhan nila, ganun ang tanog. Nakakita ka na ba ng pabo?
Ano sa English ng pabo? Duck. Duck. Grabe ka, hindi duck yun. Goat yun, goat. ano? Turkey. Yeah. So, yun, sabi na ng pabo, nagkukwentuhan siya, luko, 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 luko. Tapos, ang lalaki ng mga feather nila, di ba? Tapos, hindi sila nakakalipad. Yung ibon, lit-lit lang ng ibon, nakakalipad. Lit ng pakpak, nakakalipad. So yun. Tapos biglang na dumaan si Haring Agile sa taas. Ay, grabe, si Haring Agile. Tayo, laki-laki ng feather natin, tapos di tayo makalipad. Yun, sabi ng isang pabo, ano ka ba? Best friend ko yan. Te-text ko, gusto mo paturo tayo paano lumipad? Oo ba? So, tinext niya, no? So, sabi, alas 5 daw ng madaling araw, kita daw sa kabilang bundok. Okay. Alas 4 pa lang, nandoon na yung mga pabo. Excited sila. Pag excited ka, hindi ba may mga field trip, hindi ka na makatulog, di ba? Sa sobrang hindi ka makatulog, naiwanan ka ng bus, di ba? So, alas 4 pa lang, nandoon na sila. So, yun. Siyempre, pag maaga ka sa event, kwento-kwentuhan muna. Tapos pagdating alas 5, start na kagad sila. Tama? So, bandang alas 9 ng umaga, marunong na lumipad yung mga pabo. Bandang alas 2 na madaling araw, nag-glide na yung mga 15 pabo. And alas 5 ng hapon, landing si Agila. Landing yung mga pabo. May sound effect pa yun. Parang mga ano. Tapos sabi ng mga maraming salamat, Haring Agila. Talagang marunong na kaming lumipad. Yes, no problem. It's my pleasure. To God be the glory. So lahat daw ng ginagawa niya to give glory to God. Tama, ibig sabihin. So alis na si Haring Agila. Sabi ng mga yes, marunong na tayong lumipad. Tara, uwi na tayo. Naglakad pa uwi yung mga pabo. Ang tawag sa kanila, mga loko. Natutong lumipad pero hindi in-apply. So sabi sa negosyo natin, pag natutunan mo isang bagay, i-apply mo para ikaw na yung susunod na maging top 1 at maging 1 million per month dito sa business natin. Yun lang. So I'm Adrian Vito nagsasabi, to God be the glory. God bless everyone.